Ang lalaking ito ay hindi sinasadyang nakapulot ng isang telepono at hindi inaasahang ito ay otomatikong nabuksan. Hindi lang iyon, may bilyonaryo rin sa telepono at inutusan pa niya ang lalaki na magtrabaho sa kanyang kumpanya bilang si. Ang pangalan ng bilyonaryo ay Kim Seon-joo, ang presidente ng isang nangungunang kumpanya ng teknolohiya, ang E-Technology, na ang teknolohiya ay katumbas na ng realidad. Matapos bumalik si Presidente Kim sa kanyang opisina, bihasa niyang ginamit ang voice assistant. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sekretarya, mukhang hindi na magtatagal ang propesyon ng sekretarya. Nang maniwala ang sekretarya na totoo iyon, sinabi ulit ng presidente, nagbibiro lang ako. Samantala, ang ating bida ay naglalaro kasama ang isang grupo ng mga bata. Isang maliit na batang babae ang gustong kumuha ng litrato kasama siya. Lumapit siya, ngunit nakaamoy ng masamang amoy. Agad niyang tinakpan ang ilong niya at sinabi sa kanyang ina, ang Snow White na ito ay mabaho ang kilikili. Lumapit ang ina at umamoy, umismid siya dahil hindi niya matiis. Hindi na nakakagulat, tiyak na sisigawan siya ng kanyang amo. Ang lalaking nagngangalang Park In-seong, isang taong malapit ng magnegatibo 30, ay walang stable na trabaho at araw-araw ay gumagawa lamang ng mga temporaryong trabaho. Nang araw na iyon, pumunta siya sa isang malaking kumpanya para sa isang interview. Sobra siyang kinakabahan na hindi niya maalala ang kanyang pangalan nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa kanyang ina, kaya dali-dali siyang tumakbo palabas ng waiting room. Tinatanong ng kanyang ina kung nakalimutan ba niyang inumin ang seaweed soup. Sa ganitong mahalagang araw, malas daw iyon. Habang nagrereklamo pa si Park In-seong na masyadong mapamahiin ang kanyang ina, bigla siyang nakakita ng napakagandang babae. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-ibig sa unang tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan si Park In-seong at nagtanong, ano ang dapat kong gawin? Direkta siyang dinala ng babae sa banyo. Pagkatapos ay nagsimulang maghubad at sinabihan si Park In-seong na hubarin din ang kanyang damit. Pagkatapos ay itinulak siya ng babae papasok ng banyo. Ngunit gusto lang pala ng babae na makipagpalit ng shirt sa kanya. Nang tanungin ni Park In-seong kung paano niya ibabalik ang damit sa kanya, sumilip siya at nalaman na matagal nang umalis ang babae. Pagkatapos, kinakabahan si Park In-seong na umupo sa harap ng nag-interview. Tinanong ng nag-interview kung masyado ba siyang kinakabahan. Sumagot si Park In-seong, malaking kumpanya kayo, kaya syempre medyo pressured ako. Pagkatapos ay sinabi ng nag-interview kay Park In-seong, wala kang degree, walang certifications, at walang karanasan. Masasabing wala kang anumang bagay. Kailangan bigyan ang mga tao ng pagkakataong magtrabaho para makaipon ng karanasan. Ngunit pagkatapos, dahil masyadong maliit ang kanyang shirt, lumabas ang butones at lumipad papunta sa bibig ng nag-interview. Hindi na nakakagulat, tiyak na hindi nakapasa si Park In-seong sa interview. Ngunit hindi ito ang pinakamasama dahil si Park In-seong ay walang trabaho. Kaya ayaw na siyang paupahan ng may-ari ng bahay. Kinagabihan, nakaupo si Park In-seong sa bus, tinitingnan ang impormasyon sa pagpapaupa sa telepono na may malalim na pag-iisip. Samantala, sa kabilang bus, ang nakaupo roon ay si Seon, ang babaeng nakilala niya kaninang umaga. Bagamat siya ang sekretarya ng amo ng kumpanyang in-interview ni Park In-seong, hindi rin maganda ang kanyang buhay. Upang gamutin ang kanyang inang nakaratay, si Seon ay may malaking utang na umabot sa 50 milyon won. Sa oras na ito, umiinom din si Park In-seong kasama ang kanyang kaibigan, usapan ang interview ngayong araw. Dito, wala siyang trabaho at wala rin siyang matitirhan. Nag-alok ang kaibigan ni Park In-seong na makitira sa kanya, ngunit iniisip niya ang pagbalik sa kanyang bayang pinagmulan. Matapos asikasuhin ang kanyang ina, umalis si Seon sa ospital at muling nakita ang nagpapautang na matagal nang naghihintay sa labas. Dahil walang pera si Seon, dinala lamang siya ni Mapi sa bar para makipagkita sa may-ari. Ngunit nang pumasok si Seon sa silid, nagsimula na naman si Mapi sa isang lecture tungkol sa agham. Direktang sinabi ng may-ari kay Mapi na hindi niya gusto si Seon at kung papayagan siyang magtrabaho doon ay tiyak na magdudulot ito ng malaking problema. Kinabukasan, tinupad din ni Park In-seong ang kanyang pangako, bumalik siya sa buhay probinsya at dinala pa ang pinakabagong produkto ng kumpanya ni Presidente Kim sa kanyang mga magulangang rice speaker na idinisenyo ni Presidente Kim Seon-joo, na binibigyan ng atensyon ng buong mundo dahil sa revolusyon. Ang kanyang artificial intelligence ay nagbanta sa negosyo ng isang makapangyarihang tao. Kinagabihan, habang pauwi mag-isa si Presidente Kim sa kanyang sasakyan, siyang nabangga. Nang magising siya, isa na siyang telepono. Ngayon, 15% na lang ang battery niya. Sa oras na ito, makakapagpadala lang si Presidente Kim ng kanyang lokasyon online, umaasang may makakakita at sasagip sa kanya. Ngunit maraming gumagamit ng social media ang inakala itong biro. Nag-iwan pa sila ng maraming komento na pinupuri ang magandang ideya na ito. Hanggang sa makarating si Park In-seong sa isang masukal na lugar sa probinsya kinabukasan. Habang naglalakad, bigla siyang nakaramdam na may mali, kaya huminto siya, lumabas na may ahas sa kanyang paanan. Nakagat ng ahas ang lalaki. Pagkatapos magtatalon, umupo siya at naghanap ng bato na masandal. Habang pinagsisisihan ng lalaki ang kanyang kawalang galang sa kanyang mga magulang, biglang nagsalita ang telepono sa tabi niya ng boses ng ibang lalaki. Isang segundo bago maubos ang baterya, otomatikong tumawag ang telepono ng ambulansya. Nang magising ang lalaki, nalaman niyang nasa kama siya ng ospital. Tinanong niya kung may lason ba ang ahas. Sinabi ng doktor na nahimatay lang siya sa takot. Matapos ang intravenous drip, maaari na siyang lumabas ng ospital. Pagkatapos lumabas ng ospital, sinaksak ng lalaki ang telepono. Biglang nag-unlock ang telepono. "Kumusta? Ako ang presidente ng Silver Lining. Ang pangalan ko ay Kim Seon-joo," sabi ng lalaki.
Kung ikaw ang presidente, matagal na akong si Steve Jobs. Nang makita niya hindi naniniwala ang lalaki, random na binuksan ni Presidente Kim ang balanse sa isang bank card. Sinabihan ni Presidente Kim ang lalaki na ilagay ang account number at magpadala sa kanya ng 100 milyon muna. Naisip niya, wala naman akong gaanong pera sa card ko, kaya agad siyang pumayat. Ngunit hindi niya inaasahan, agad na nakatanggap ng text message ang kanyang telepono na dagdagan ang account ng 100 milyon. Nagulat ang lalaki. Hiniling ni Presidente Kim sa lalaki na tulungan siya sa isang bagayang pumunta sa kumpanya at palitan siya bilang presidente. Ngunit pakiramdam ni Park In-seong ay parang biro lang iyon. Para suriin kung totoo o peke ang pera, kinuha ni Park In-seong ang kanyang telepono. Pipiliin ang headphone na matagal na niyang gusto, hindi inaasahang naging matagumpay ang pag-order. Agad siyang tumakbo palabas na excited. Sa wakas, napag-isipan na rin niya, ituring na lang na pinili siya para gampanan ang papel ng presidente. Kung binigyan ka ng buhay ng isang papel, bakit hindi mo ito gagampanan? Pagkatapos, sinabi ni Park In-seong sa kanyang mga magulang na magtatrabaho na siya sa isang malaking kumpanya. Niyakap ng kanyang ina si Park In-seong na labis na naanti. Sa oras na ito, may isang lalaking nag-iilaw ng flashlight, naghahanap ng kung ano. Kinabukasan, bago umalis, nilipat ni Park In-seong ang 50 milyon won sa kanyang ama. Nang makita ng ama ang malaking halaga ng pera, bigla siyang kinabahan. Tinanong ng ina kung saan nanggaling ang pera. Kailangan lang magsinungaling ni Park In-seong. Sinabing iyon ay ibinalik na deposit sa bahay. Pagtapos makabalik sa syudad, ang unang ginawa ni Park In-seong ay pumunta sa mall para pumili ng damit. Pagkatapos, masarap siyang nagbabad sa bato. Sinundan ito ng isang masaganang hapunan. Kinabukasan, nagmaneho si Park In-seong ng mamahaling sasakyan papunta sa kumpanya. Pagdating niya sa lobby, may pila na agad ng mga empleyado na sumalubong sa kanya. Mas nakakagulat pa, ang sumalubong sa kanya ay ang nag-interview na tumanggi sa kanya dati at ang isa naman ay si Seon, ang babaeng nakabunggo niya noon. Lubos na natuwa si Park In-seong nang muling makita si Seon, ngunit si Seon ay napakalamig sa kanya. Hindi man lang niya pinansin si Park In-seong. Pagkatapos ay inakay siya ni Seon papunta sa opisina. Nang makarating sila sa harap ng pinto, hindi niya mapigilang tumawa ng malakas. Ang pangarap ni Park In-seong na maging CEO ay sa wakas natupad. Pagkatapos, nilapitan ng nag-interview si Park In-seong upang humingi ng paumanhin. Itinuro niya ang kanyang kalbong ulo at nilait ang kanyang sarili na bulag at hindi nakikita ang taisyan. Nais pa niyang bigyan si Park In-seong ng bagong sekretarya. Binalaan ni Park In-seong na hanggat nagtatrabaho siya rito, ang kanyang personal na sekretarya na si Seon ay hindi kailanman dapat palitan. Ngunit hindi pa alam ni Park In-seong na ang magandang sekretarya ay umutang ng malaki kay Mapi. Nagpunta pa nga si Mapi sa kumpanya para hanapin siya. Ang utang na ito ay parang isang malalim na hukay na hindi kailanman mababayaran ni Seon. Samantala, nagre-report si board member Kwak sa kanyang amo, nakarinig ng balita tungkol sa bagong si. Isang walang alam na bata lang. Tuwang-tuwa nang umiti ang amo. Si Park In-seong, na nakaupo ngayon sa opisina ng si, ay hindi pa rin makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tiningnan. Hindi niya inaasahan na alas negatibo 6 na ng gabi. Pagkatapos ng oras ng trabaho, umalis na rin ang si. Pagkatapos ay nagmaneho siya ng isang marangyang sasakyan pa uwi sa mamahaling villa ni Presidente Kim. Sa oras na ito, isang sasakyan ang dumaan ng napakabilis. Hiniling ni Presidente Kim na agad niyang sundan. Ang taong iyon ay si Butler Shim sa kanilang kapitbahayan. Sinabi ni Presidente Kim kay Park In-seong na bilisan ang pag-uwi para kumuha ng isang folder ng mga dokumento. Pagdating niya sa pinto, biglang umilaw ang mga ilaw. Takot na tumakbo si Park In-seong paikot-ikot sa lugar. Tinawagan na lang ni Presidente Kim si Park In-seong na dumaan sa likod na pinto. Masyadong malaki. Hindi ba't sinabi mong magiging presidente ako? Bakit bigla akong naging super magnanakaw? Sa ganitong paraan, palihim na umakyat si Park In-seong sa ikalawang palapag. Maraming hirap ang dinanas niya bago makarating sa opisina. Ngunit nang buksan niya ang safe, nakita niyang walang laman ito. Sa oras na ito, naramdaman ng katulong sa bahay na may kakaiba at dahan-dahang lumapit sa opisina. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita. Pagkatapos umalis ng dalawa, nakahinga ng maluwag si Park In-seong. Ngunit pagkatapos niyang buksan ang kanyang telepono, bigla niyang nakita ang isang mensahe na nagsasabing kanya ang telepono. Pagkatapos ay si Park In-seong. Tinatanong niya kung ang tao sa telepono ay si Presidente Kim ba talaga. Buong pagmamalaki sumagot si Kim Seon-ju at sinabing kung may iba pang Presidente Kim, manonood lang ba siya habang nahuhulog ang kumpanya sa kamay ng iba nang walang ginagawa. Bukod pa rito, posibleng nagsasagawa ng probing si Park In-seong ang nagpadala ng mensahe. Sa bahay ni Presidente Kim, tinulungan niya si Park In-seong sa trabaho, habang si Park In-seong naman ay naligo ng komportable. Pagkatapos humiga, tinanong ni Park In-seong si Presidente Kim kung maaari niyang subaybayan ang hindi kilalang numero. Ngunit sinabi ni Presidente Kim na masyadong luma ang kanyang computer. Pagkatapos, sinabi ni Presidente Kim kay Park In-seong na manirahan sa kanyang bahay. Posibleng nakikinig sa hotel, ngunit dito talagang hindi ito tulad ng isang lugar na tirahan ng tao. Bakit pinatira mo ako sa bahay ni Presidente Kim? Ang lugar na iyon ay parang palasyo. Pagkatapos ay nagsimulang isipin ni Park In-seong ang kanyang ama na nagbibigay ng tip sa driver at ang kanyang ina na masayang pinaalis ang katulong. Ang kanilang tatlong miyembrong pamilya ay nabuhay ng parang nasa paraiso. Ngunit ang tunog ng doorbell ay nagpabalik kay Park In-seong sa realidad. Ang nakatayo sa labas ng pinto ay ang kanyang matalim
matalik na kaibigan. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa night market para mag-inom. Sa kabilang banda, mag-isa ring nagpapahangin at umiinom si Sion, inaalala ang pag-usap niya kay Butler Shim kinagabihan. Tinanong ni Butler Shim si Sion kung alam niya kung saan nagpunta si Presidente Kim, ngunit sinabi ni Sion na wala siyang alam. Madaling araw na nang makabalik si Park In-seong sa kanyang silid. Pinagalitan siya ni Presidente Kim dahil sa pag-uwi niya ng huli, ngunit sinabi ni Park In-seong na pinipilit siya ng kanyang mga kaibigan na uminom kaya hindi siya makaalis. Sa panahon ng kontrata, ipinagbabawal ang pribadong pakikipagkita sa ibang tao. Habang wala si Park In-seong, sinabi ni Presidente Kim kay Butler Shim at sa katulong na darating siya sa villa. Ngunit ang mahirap na problema ngayon ay ang kanyang anak na si Min-a. Hindi lang siya sensitibo sa mga estranghero, kundi mahirap din siyang magtiwala sa iba. Pagkatapos, muling isinuot ni Park In-seong ang damit prinsesa ng Snow White, habang si Min-a naman ay may dalang fishing net at hinahabol siya. Nang maabutan ni Min-a, sinabi niyang napaka-espesyal ni Park In-seong. Ang ibang kaibigan ng kanyang ama, bibigyan lang siya ng pera para sa baon. Si Park In-seong ang unang nakipaglaro sa kanya. Pagkatapos, inakay ng katulong si Park In-seong sa opisina ni Presidente Kim. Ngunit paglabas, patuloy siyang lumilingon at tumatawag sa kung sino. Sa oras na ito, nakatanggap si Sion ng isang mensahe. Ipinapalabas sa DC ang isang baseball player selection show. Ang babaeng nakaupo sa upuan ng boss ay pinipili si Sion, ngunit sinabi ni Sion na hindi niya naiintindihan ang baseball. Pagkatapos ay sinabi ng babae sa kanya na hindi mahalaga kung sino ang pipiliin, ang mahalaga ay kung sino ang pumili. Ngunit sinabi ng babae kay Sion na mas interesado siya kung sino ang pipiliin niya sa pagitan ni Presidente Kim at Park In-seong. Hindi pa matagal. Samantala, iniisip pa rin ni Park In-seong na gumamit ng 1 bilyong won para bumili ng bahay sa Seoul. Ngunit sinabi ni Presidente Kim sa kanya na ang 1 bilyon ay hindi sapat. Kung gusto niyang makuha ang 0 bilyong won na iyon, kailangan niyang mabilis na mahanap kung sino ang nagpadala ng mensahe noong gabing iyon. Pagkatapos, iminungkahi ni Presidente Kim na maaari nilang subaybayan ang numero ng telepono na tumawag at may napakagandang pagkakataon ngayon. Pagdating sa kumpanya, bawat telepono ay may nakadikit na pangalan at inilalagay sa isang kahon. Nang matapos ang lahat sa pagsusumite, tumayo si Park In-seong at ipinaliwanag na maraming tao ang gumagamit ng kanilang telepono para mag-record kamakailan at umaasa siyang maunawaan nila ito dahil sa lihim ng kalakalan. Pagkatapos, opisyal na nagsimula ang pulong. Tinignan ni Park In-seong ang paligid at tinawagan ang numerong nagpadala ng text message noong araw na iyon. Tunay nga, mayroong isang telepono doon na nag-ring. Ngunit nang kukunin na ni Park In-seong para tingnan, napansin niyang walang pangalan na nakadikit sa telepono. Si Seon, na nakatayo sa isang tabi, ay napansin din na naghahanap si Park In-seong ng telepono. Sa oras na ito, pumasok ang Vice President. Mabilis na tumayo si Park In-seong para salubungin siya. Ako si Park In-seong, ang presidente ng Silver Lining. Ako si Oh Young-jun. Pagkatapos, pinauwi ng Vice President ang lahat para magkaroon ng mainit na tasa ng tsaa para pampalamig. Ngunit nang umalis ang lahat, kinuha rin nila ang kanilang telepono. Pagkatapos, ikinuwento ni Park In-seong ang lahat kay Presidente Kim. Naunawaan din ni Presidente Kim na ang telepono ay walang pangalan simula pa lamang at ang pagdating ng Vice Presidente sa pulong ay tila sinasadya para iligtas ang isang tao. Sa oras na ito, si Park In-seong ay nagsimulang matakot sa harap ng malakas na kalaban. Hindi niya maaaring laging dalhin ang kanyang headset, kaya hindi siya matutulungan ni Presidente Kim sa lahat ng oras at saan man. Tamang-tama, sinabi ni Sion kay Park In-seong na hinahanap siya ng Vice Presidente. Pagkatapos umalis ni Park In-seong, huminto si Sion. Pinunit niya ang papel na nakasulat ang kanyang pangalan at itinapon sa basurahan. Habang inihahatid si Park In-seong pauwi, napansin ni Sion na laging gumagamit si Park In-seong ng telepono para magpadala ng mga ulat ng trabaho sa kung sino. Sinusubaybayan din ni Sion ang bawat galaw niya. Biglang tumunog ang telepono ni Park In-seong. Dali-dali niyang kinuha ang telepono, pagkatapos ay mabilis na pinatay at ibinalik sa bulsa. Tinanong ni Sion kung mayroon siyang 2 telepono. Lagi siyang may suot na wireless headphones, na tila patuloy na nagre-report sa kung sino. Pagkatapos magsalita ni Sion, malakas niyang itinulak ang gas pedal. Mabilis na humarurot ang sasakyan sa kalsada, na parang lilipad. Pagkatapos huminto ang sasakyan, tinanong ni Sion si Park In-seong kung dinukot niya si Presidente Kim. Nang makita niyang ayaw pa ring magsalita ng totoo si Park In-seong, kinuha ni Sion ang isang phone case. Iyon ang phone case na kinuha mula sa kanyang bag, at ito rin ang case ng telepono sa kanyang bulsa. Nang sandaling iyon, automatikong nag-unlock si Presidente Kim at tumawag kay Sion. Sa parehong sandali, biglang lumabas ang sasakyan. Sa huli, kinailangan ni Park In-seong na sabihin sa kanya ang katotohanan. Ngunit nagdududa pa rin si Sion na nakakulong si Presidente Kim sa telepono. Kaya, nasaan ka sa gitna ng fees? Sa oras na ito, bagamat labis na nagulat si Sion, wala siyang magawa kundi paniwalaan ang katotohanan. Kinabukasan, sinundo ni Sion si Park In-seong papunta sa kumpanya. Binigyan siya ni Park In-seong ng headset para makausap si Presidente Kim. Sinabing isa na silang team ngayon. Nang makita niyang hindi makasuot ng headset si Sion, walang pag-aalinlangan si Park In-seong na tinulungan siya. Ang magandang profile na ito ay huwag mong sabihing si Park In-seong.
Marahil ay kikiligin ang sinumang lalaking makakita sa kanya. Sa daan, tinanong ni Kim Seon-jo si Park In-seong kung kailan niya nakilala si Chairman Kim. Hindi rin nagtago si Park In-seong. Sinabing hindi naman ganoon ang nangyayari sa mga drama. Paano nakilala ng isang Cinderella ang Prince Charming? Ngunit sinabi ni Chairman Kim na hindi rin masyadong mapagkakatiwalaan si Kim Seon-jo dahil hindi na niya naaalala ang nangyari bago at pagkatapos ng aksidente. Hindi ba't nakakapagtaka kung si Kim Seon-jo ang kasama niya noon? Ngunit sinabi ni Kim Seon-jo na noong araw na iyon, pagkatapos umalis sa lugar ni Chairman Kim, nakatanggap siya ng text message mula sa ospital na nagsasabing lumalala ang kalusugan ng kanyang ina. Nang magmadali siyang pumunta, buti na lang at stable na ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit hindi alam ni Kim Seon-jo na may nagmamanman sa kanya sa labas ng pinto. Pagdating sa kumpanya, ibinigay ni Kim Seon-jo kay Park In-seong ang kanyang telepono para suriin upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Matapos makumpirma na walang problema, tinanong ni Chairman Kim si Kim Seon-jo kung ano ang nangyari noong araw na nangyari ang insidente. Inamin ni Kim Seon-jo na noong araw na iyon, sinubukan ni managing director Kwak Sam-soo na makipagrelasyon sa kanya, tila may layunin na paghiwalayin siya at si Chairman Kim. Naiintindihan din ni Chairman Kim na kahit kalbo si managing director Kwak Sam-soo, malaki ang kanyang ambisyon. Matapos malaman ang partikular na target ng investigasyon, kumpiyansa silang dalawa na pumunta sa kumpanya. Telepono, computer, memory card ni managing director Kwak Sam-soo, kahit ano, basta makahanap ng pahiwati. Pagkatapos ay nakipagtulungan si Park In-seong sa pag-arte at si Kim Seon-jo. Sa kalihim na sinuri ang telepono ni managing director Kwak Sam-soo. Di inaasahang, biglang nagring ang telepono. Pagkatapos, nagpanggap si Park In-seong bilang isang cleaner, naghahanda na pumunta sa opisina ni managing director Kwak Sam-soo. Ngunit sa kasamaang palad ay nakilala siya ng ilang cleaning ladies. Sunod, tiningnan ng dalawa ang maliit na kotse ni Kwak Sam-soo. Ngunit sa paglabag sa pinto, aksidenteng na-activate ang alarma. Tumakbo muna si Kim Seon-jo. Isang araw na ang lumipas ngunit wala pa ring resulta. Kaya naisip nila ang isang mas mapanganib na galaw, direktang magmaneho at bumangga sa kotse ni managing director Kwak Sam-soo. Nang bumaba siya sa kotse para makipagtalo, di inaasahang ito pala ang chairman at ang sekretarya. Umiti na lang sila ng pilit at sinabing okay lang. Habang nag-uusap sina Park In-seong at si Kwak Sam-soo, umandar pa atras si Kim Seon-jo gamit ang kanyang bisikleta. Kung hindi lang sila nakailag, malamang ay magkasama na silang nakipagkita kay Chairman Kim. Pagkababa ni Kim Seon-jo, paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin, gusto ko sanang umandar pasulong. Pagkatapos, sinabi ni Park In-seong kay Kwak Sam-soo na sumabay sa kanya sa taxi, at si Kim Seon-jo na lang ang bahala sa kotse. Walang nagawa si Kwak Sam-soo kundi ibigay ang susi. Nang umalis sila, kinuha ni Kim Seon-jo ang memory card ng dashcam, ikinonekta ito sa kanyang telepono, at sinuri. Upang subukan si Park In-seong, nag-imbita si Chairman Kim ng maraming reporter nang hindi niya alam. Sa oras na ito, kahit na nakangiti ng malapad si Park In-seong, gulong-gulo na ang kanyang isip, na parang milyon-milyong kabayo ang tumatakbo. Pagkatapos, sinuot niya ang kanyang earphone at ipinaalala rin ni Chairman Kim sa kanya, ang mga taong nasa harapan mo ay mga kilalang mamamahayag at malapit sa Vice Presidente. Kung hindi masagot ni Park In-seong ang tanong, ang kanyang nanginginig na imahe ay direktang ipapalabas sa buong bansa. At syempre, alam din niya iyon. Pagkatapos noon, opisyal na nagsimula ang press conference. Napakabilis, ang unang tanong ay naitanong na, bilang isang estudyante sa universidad na wala pang 30 taong gulang, paano ka biglang naging chairman? Sabihin mo lang ang sinasabi ko, tugon ni Park In-seong. Sa tulong ni Chairman Kim, si Park In-seong ay sumagot ng napakalinaw at ibinalik pa ang panunumbat kay Vice Presidente dahil ang Vice Presidente ay nagtapos lamang ng high school. Kaya, anuman ang antas ng edukasyon o edad, basta may kakayahan, sino man ay maaaring mamuno sa isang negosyo. Sa oras na ito, napansin din ni Vice Presidente na may kakaiba sa earphone na suot ni Park In-seong. Kaya, diretsong lumapit siya at kinuha ang earphone. Bilang chairman ng Silver Lining, paano ka gagamit ng produkto ng kalabang kumpanya? Pagkatapos, tinanong muli ng reporter ang tungkol sa pag-unlad ng artificial intelligence na magiging sanhi ng pagkawala ng maraming trabaho. Mayroon ding mga chismis na ang mga tao ay hindi na makontrol ang artificial intelligence. Nakita lang si Park In-seong na nagtaas ng hinlalaki, babalik ako. Hindi pa nagtatagal, tinanong ni Park In-seong si Chairman Kim kung bakit Silver Lining ang pangalan ng kanilang kumpanya. Tinanong naman siya ni Chairman Kim, napanood mo na ba ang Terminator? Kaya't na-inspire si Park In-seong at seryosong nagsimulang magsalita ng kung ano-ano. Di inaasahang, ginulat niya ang buong audience. Sa sandaling ito, si Park In-seong ang naging sentro ng mundo. Samantala, tiningnan ni Kim Seon-jo ang dashcam. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit nagkita si Chairman Kim at managing director Kwak Sam-soo. Pagkatapos, pinuri ni Chairman Kim ang performance ni Park In-seong. Sa oras na ito, tumunog din ang isa pa niyang telepono. Nang lumingon si Park In-seong, ang taong iyon ay si Head of Department Omiran. Pagkakita pa lang nila, sinabi ni Head of Department Omiran na pareho sila ng hilig ni Park In-seong ang kolektahin ang lahat ng telepono para sa seguridad kapag nag-uusap. Walang nagawa si Park In-seong kundi ibigay ang kanyang telepono sa kanyang sekretarya. Pagkatapos, sinabi ulit ni Head of Department Omiran na parehong-pareho ang paraan ng pagsasalita ni Park In-seong at Chairman Kim. Kahit hindi niya alam kung anong kasunduan ang mayroon sila, hindi pa rin dapat masyadong magtiwala kay Chairman Kim. At isa lang itong payo para sa mga baguhan dahil minsang hindi
hindi sinunod ni Chairman Kim ang kasunduan nila. Pag-uwi, sinabi ni Kim Seon-jo kay Chairman Kim na nirecord ng dashcam ang pagkikita nila. Si Managing Director Kwak Sam-soo, ngunit kinakabahan si Chairman Kim na hindi niya naaalala. Kinabukasan, si Kim Seon-jo, gamit ang dashcam ni Managing Director Kwak Sam-soo, ay nag-imbestiga. Pagkatapos, pumunta siya sa isang abandonadong lugar. Habang nagtataka siya kung bakit naroon si Managing Director Kwak Sam-soo, isang itim na kotse ang humarurot at ang sakay ay si Head of Department Omiran. Akala ni Head of Department Omiran na inutusan siya ni Park In-seong na mag-imbestiga sa kanya, kaya't sinabi niya, hawak ni Park In-seong ang telepono ni Chairman Kim. Mas mabuting magpigil. Matapos umalis ni Kim Seon-jo, sinimula ni Head of Department Omiran at ng Vice Presidente na pag-usapan ang mga lumang bagay. Sinabi ng Vice Presidente na hindi bagay si Head of Department Omiran na maging chairman. Dahil kapag nagpakasal siya, kailangan ng korporasyon na palitan ang pangalan ayon doon. Bago ako bumaba sa butas, ano ito? Nang araw na iyon, aksidenteng nahulog ni Park In-seong ang kanyang telepono sa inodoro. Dali-dali niya itong kinuha at isinagawa ang emergency resuscitation. Ngunit hindi maikakaila na napakababa ng kanyang tekniki. Walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Dinala na lang ni Park In-seong ang telepono sa ospital at inilagay sa operating table ng doktor. Ngunit lahat ng iyon ay imahinasyon lamang niya. Sinabi ni Park In-seong kay Kim Seon-jo tungkol sa pagkahulog ni chairman sa inodoro. Habang pinag-uusapan nilang dalawa ang pag-aayos ng telepono, biglang lumabas ang isang lalaki. Nang bumaba si Kim Seon-jo sa kotse, nakita niya ng malinaw na si Mapi iyon, sumusunod sa kanya. Tinanong ni Park In-seong kung sino siya. Si Mapi ay nagsabing siya ang nagpapautang kay Kim Seon-jo ng 50 milyon won. Sinabi ni Kim Seon-jo na huwag siyang masyadong manggipit, kung mamatay ako, hindi ba't mas malaki ang mawawala sa'yo? Nang makita ni Mapi na hindi na siya makasagot, susubukan na sana niyang manakit, ngunit pinigilan siya ni Park In-seong. Sinabi niya na siya ang magbabayad ng pera. Tumingin si Mapi kay Kim Seon-jo, pagkatapos ay sinabi kay Park In-seong, kaya pala ikaw ang bayani na nagligtas sa dalaga. Kumuha siya ng isang calling card at itinapon sa mukha ni Park In-seong. Sinabing bibigyan niya sila ng dagdag na 2 araw. Pagbalik sa kumpanya, tinanong ni Kim Seon-jo si Park In-seong kung bakit niya binayaran ang utang niya. Sa tingin mo ba ay naging sihi ka na talaga? Sumagot si Park In-seong dahil sinabi ni Chairman Kim na siya ay isang mahusay na empleyado na napakahusay magtago ng sikreto. Kaya siya ang naging pinakabatang Secretary General. Bukod pa rito, siya ay mabait at mainit ang kalooban. Ang mga salitang iyon ang nagpalabas ng matagal ng emosyon ni Kim Seon-jo. Malakas siyang umiyak sa tabi ng higaan ng kanyang ina. Nang gabing iyon, nanaginip din si Park In-seong ng bangungot. Sa ilalim ng kanyang mahinang pamamahala, maraming empleyado ang napilitang magbitiw. Patuloy siyang tinatanong ng mga mamamahayag, wala kang kakayahan, bakit gusto mo pa ring umupo sa posisyon ng chairman? Nagising si Park In-seong sa tawag ng kanyang ama. Kaya't mula noon, sinimula ni Park In-seong na matuto at dagdagan ang kanyang kaalaman para maging isang tunay na chairman kahit sa panahong nagpapanggap pa lang siya bilang chairman. Sa oras na ito, nakatanggap ng balita ang Vice Presidente. Nakita nila ang telepono ni Chairman Kim na ipinapagawa ni Park In-seong. Sa kabutihang palad, kinabukasan ay naayos na ang telepono. Pagbalik sa kumpanya, kinuha ni Park In-seong si Chairman Kim na nakaligtas sa tiyak na kamatayan at nagsimulang magtrabaho. Matapos suriin muli ang dashcam, natuklasan ni Chairman Kim na may isang sasakyan na sumusunod sa kanya ng gabing iyon. At ang kailangan nilang gawin ngayon ay hanapin ang sasakyang iyon. Ginamit ni Park In-seong ang kanyang mga koneksyon sa nayon at nalaman na ang sasakyan ay peking sasakyan at hindi nakarehistro sa sistema ng pagpaparehistro ng sasakyan. Kaya, iminungkahi ni Chairman Kim na direkta silang pumunta sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Pagkatapos, ipinarada ng dalawa ang sasakyan sa paanan ng bundok at naglakad pataas. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, gabi na rin. Dito nakuha ni Park In-seong ang telepono ng chairman. Sa oras na ito, 2 sombrero ang lumitaw sa malayo. Agad na hinila ni Park In-seong si Kim Seon-jo upang magtago. Nang muling suriin ni Park In-seong, nalaman niyang iyon pala ang mga magulang ni Park In-seong. Pag-uwi nila, nagsinungaling si Park In-seong na dumaan lang siya at sinamantala ang pagkakataon para tignan. Napakabait ng mga magulang ni Park In-seong sa pagtanggap kay Kim Seon-jo. Ang buong pamilya ay masayang nagkasiyahan sa pagkain ng bibimbap. Paminsan-minsan ay sinisigawan ng ina si Park In-seong na nagpaalala kay Kim Seon-jo sa kanyang sariling ina. Noong malusog pa ang kanyang ina, masaya rin silang kumain ng magkasama. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Kim Seon-jo ang kanyang luha. Pagkatapos ng hapunan, umalis ang dalawa. Nang makita silang lumalayo, nagsimulang magsismisan ang mga magulang. Ang pagbasa ng kapalaran sa relasyon ay nangangailangan ng kaalaman sa petsa ng kapanganakan, hindi ba? Pauwi, napansin nilang may sasakyang patuloy na sumusunod sa kanila ang sasakyang may plakang 4,885 na hinahanap nila. Pagkatapos, ipinarada ni Park In-seong ang kotse sa rest area at sumunod din ang sasakyang iyon. Bumaba ang dalawa para imbestigahan, ngunit pagdating sa harap ng sasakyan ay walang tao sa loob. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaki. Nalaman nilang si Nam Sang-won pala, ang team leader ng sales department ng korporasyon. Noong unang araw ni Park In-seong sa trabaho, sinubukan na siyang pahirapan ni Nam Sang-won. Pagkatapos, lumapit sa kanila ang ilang taong nakasuot ng itim. Sinabi ni Park In-seong kay Kim
Seon-jo na bumalik muna sa kotse at pagkatapos ay nanalangin siya sa kanyang puso. Ngunit sa huli, hindi pa rin nakatakas si Kim Seon-jo at si Park In-seong naman ay binugbog ng husto. Nang ihahanda na silang isakay sa sasakyan, isa pang sasakyan ang humarurot. Nagpumigla si Park In-seong, nakawala at mabilis na tumakbo para humingi ng tulong. Di inaasahang ang nasa loob ay si Mapi. Nang makita ito ng lalaki sa labas, nagsimula siyang magbasag. Nagalit ito kay Mapi, binugbog niya ang lalaki sa isang suntok lang. Ang mga gangster na ito ay hindi karapat-dapat na kalaban ni Mapi. Hindi nagtagal at natumba silang lahat. Kumuha si Nam Sang-won ng steel pen at mabilis na sumugod kay Mapi. Sa huli, tinamaan niya ito sa dibdib. Si Park In-seong, na nasa likod, ay kumuha ng isang tabla at malakas na hinampas si Nam Sang-won. Nakita ni Mapi si Kim Seon-jo na nagmamaneho. Itinulak agad si Nam Sang-won. Nakatali si Nam Sang-won at ginawa ni Mapi ang isang masahe. Pinipilit itong itanong kung sino ang utak sa likod nito. Chairman Kim. Hindi mapakali si Park In-seong nang marinig ang pangalan ni Chairman Kim. Sinabi naman ni Chairman Kim na nagsisinungaling ito. Sa sandaling iyon, kumatok sa pinto at sa kabilang panig, nagtipon na ang mga malalaking tao. Sunod-sunod na dumating ang mga luxury cars sa pintuan ng ospital. Pumanaw na si Jung Jae-hae, ang chairman ng Fanrong Group. Lumabas sina Park In-seong at Kim Seon-jo mula sa kulungan at nakita na rin ang balita. Dali-dali silang umalis sa presinto. Hiniling ni Chairman Kim kay Kim Seon-jo na bumalik at hanapin ang human resources file ni Nam Sang-won, habang si Park In-seong naman ay kailangang dumalo sa libing ni Nam Sang-won. Kahit hindi niya alam kung sino ang nasa likod niya, tiyak na pipilitin nito ang pulis na palayain siya. Sa sandaling ito, naaalala ni Park In-seong ang kanyang matalik na kaibigan. Kinabukasan, dumating ang kaibigan sa harap ng istasyon ng pulis. Sinabi ni Park In-seong sa kanyang kaibigan na iniimbestigahan ang FSA ng kanyang kumpanya at hindi niya alam kung kailan ito palalayain. Kailangan niyang bantayan ito para sa kanya. Habang nasa libing, hinanap ni Head of Department o Miran si Park In-seong at tinanong kung narinig ba niya si Chairman Kim na magsalita tungkol sa Baro 4.0. Ngunit halatang walang alam si Park In-seong. Pagkatapos, tinanong ni Park In-seong si Chairman Kim, ano ang Baro 4.0? Dahil sa problemang ito, kinailangan pa akong kausapin ni Head of Department o Miran ng personal. Mas mabuti na hindi mo alam. Nagsimulang malito si Park In-seong. Sa galit, binuksan niya ang pinto at umalis. Tinawagan niya ang kanyang ina at sinabing malayo na ang nalakbay niya, ngunit bigla niyang napansin na mali ang daan. Ano man ang daan na tahakin, magtataka pa rin siya sa ibang daan, kaya magsisisi siya kung pupunta man siya o hindi. Pagkababa ng telepono, mas malinaw na ang isip ni Park In-seong. Bumalik siya sa kotse. Sa oras na iyon, tinawagan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ng kaibigan na sinusubaybayan niya si Nam Sang-won hanggang sa sumakay sila sa subway. Agad namang tumakbo si Park In-seong. Sinabi ulit ni Chairman Kim na ang signal ng telepono ni Nam Sang-won ay nagpapakita na nasa istasyon pa rin siya ng tren. Pagkatapos suriin ni Park In-seong ang paligid. Talagang nakita niya ang anino ng lalaki at pagkatapos ay hinabol niya. Pagdating sa pinto ng subway, nabunggo ni Nam Sang-won ang isang babae. Lumingon ang babae at nakita ang kanyang baby stroller na bumababa. Malakas siyang sumigaw. Hindi kayang makita ni Park In-seong ang sitwasyon nang hindi tumutulong, kaya sa huli, tumalon siya at hinawakan ang baby stroller. Nang magmadali siyang lumabas ng istasyon ng subway, gaya ng inaasahan, matagal nang nawala si Nam Sang-won. Naiwan lamang ang kanyang telepono sa sasakyan. Nagalit si Chairman Kim. Sinabi naman ni Park In-seong na wala rin siyang ibang magagawa. Nag-aalala pa siya sa pagtulong kay Chairman Kim. Kung mangyari muli ang gayong sitwasyon, gagawin pa rin niya ito. Pagkatapos, sinabi ni Chairman Kim kay Park In-seong, hindi pa ako kailanman nagsisi sa aking desisyon. Hindi ko rin gusto na si Park In-seong ang maging unang desisyon na pagsisihan ko. At ang Baro 4.0 na gusto mong malaman ay isang self-driving car system. Sa oras na ito, dinala ni Kim Seon-jo ang mga dokumento ni Nam Sang-won sa bahay ni Park In-seong. Habang binubuklat niya ang mga liham, biglang lumitaw si Park In-seong sa likod niya. Kinabukasan, pagdating sa kumpanya, sinabi ni Park In-seong kay Chairman Kim na kailangan niyang kumuha ng bodyguard na hindi lamang mahusay lumaban kundi komprehensibo rin sa lahat ng aspeto. Pagbukas pa lang ng pinto ng elevator, napatumba na ni Mapi ang isang tao. Ngumiti ng malapad si Park In-seong at inakay siya sa opisina. Gustong imungkahi ni Park In-seong na maging bodyguard siya. Ngunit sinabi ni Kim Seon-jo na baliw lang daw siya. Isa siyang baliw na aso, walang pinipiling mabuti o masama. Binugbog niya si Nam Sang-won hanggang sa duguan. Hindi bababasa, pinatunayan nito na hindi siya galing sa kabilang panig. Pagkatapos, kinuha ni Park In-seong ang kontrata ng bodyguard. Matapos ang ilang negosasyon, pumirma si Mapi sa kontrata sa presyong 4 na beses na mas mataas. Pagkatapos, pumunta ulit sila sa bahay ni Nam Sang-won. Matapos pindutin ang doorbell ng ilang beses nang walang nagbubukas, hindi na mapakali si Mapi. Bumaba siya sa ibaba ng walang sabi-sabi at nagsimulang umakyat. Nang makita ito ni Park In-seong, tumakbo rin siya pataas. Nang magbukas ang pinto sa loob, nalaman nilang mali ang taong hinahanap nila. Susunod, naghanap ulit ang dalawa ng peking tindahan ng telepono. Tinanong ng may-ari kung magkano ang kaya niyang bayaran, ngunit sinabi ni Kim Seon-jo na gusto lang nilang makahanap ng isang numero ng telepono. Hindi nasiyahan ang may-ari at agad silang pinagtabuyan. Pagpasok ni Mapi, agad na nagbago ang may-ari at nagsimulang yumuko sa takot. Ngunit pagkatapos suriin ang numero ng telepono, nalaman nilang hindi ito na-activate doon. Sumunod, pumunta sila sa dating paaralan ni
Nam Sang-won, ngunit sinabihan silang hindi maaaring ibunyag ang personal na impormasyon. Napakabihasa sa trabaho si Mapi, direkta siyang pumunta sa filing cabinet at hinanap ang mga talaan, ngunit sa huli ay hindi pa rin niya makita ang balita tungkol kay Nam Sang-won. Tila ang address, ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at antas ng edukasyon ay pawang-huwad. Sa oras na ito, nakahanap na si Nam Sang-won ng stable na tirahan. Pagbalik sa kumpanya, hindi alam ni Park In-seong at Kim Seon-jo kung ano ang gagawin. Ngunit hindi alam ni Park In-seong na papalapit na ang gulo dumating ang kanyang mga magulang sa kumpanya para bisitahin siya. Nang malaman ito ni Park In-seong, labis siyang nataranta. Nag-aalalang tanong ni Kim Seon-jo, anong nangyari sa iyo? Sabi ni Park In-seong, hindi ko masabi sa mga magulang ko na nakakita ako ng telepono sa bundok. Nakulong doon si Chairman Kim at biglang ibinigay sa akin ang kumpanya. Iisipin ng tatay ko na nababaliw ako, baka dalhin pa nila ako sa ospital. Nang magbukas ang pinto ng elevator, natakot si Park In-seong. Ang kanyang ama. Tanong niya kay In-seong, bakit ka nandito sa opisina ng presidente? Si Seon kaagad na pinutol ang usapan nilang dalawa. Dito nalaman ng mga magulang na si Seon pala ang direktang boss ng kanilang anak. Naging mahinahon sila, lumapit sila sa harap ni Seon at sinabi na hindi nila ito namukhaan. Pagkatapos noon, dinala ni In-seong ang kanyang mga magulang para mag-tour sa opisina. Nang makita niya ang karatula sa pinto, kaagad siyang tumakbo para takpan ito. Tinanong ng kanyang ama kung ano ang ginagawa niya. Pinuto ni Seon ang tanong niya at inalok siya ng tsaa. Bakit ang presidente ang gumagawa ng sarili niyang tsaa? Nang nakaupo na ang lahat, sinabi ng kanyang ina na plano lang nilang magdala ng mansanas at umalis kaagad. Sa puntong iyon, kumatok si Kwak Samso. Kaagad na tumayo si In-seong at dinala si Kwak Samso. Umalis si Kwak Samso at binigyan siya ng isang kahon ng mansanas. Sinabi sa kanya na iwi ito at ibahagi sa kanyang pamilya. Ang pamilya ko ay wala na sa tabi ko mula pa noong 8 taon ang nakalipas, sabi ni Kwak Samso. Kung gayon, ibigay mo na lang ito sa vice-presidente. Sa huli, umalis din ang mga magulang ni In-seong sa kumpanya. Bago sila umalis, inilagay ng ina ni In-seong ang ilang barya sa bulsa niya. Nakaupo sa bus pabalik sa probinsya, hindi mapigilan ng kanyang ama ang pagluha. Sa buong buhay niya, ang mga bukirin ang kanyang kasama. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa ganoong karangyang opisina. Tuwang-tuwa siya sa malaking tagumpay ni In-seong. Sa puntong iyon, dinala ni Kwak Samso ang mga mansanas sa vice-presidente. Sinabi pa niya sa vice-presidente na si In-seong ang nagsabi sa kanya na personal na dalhin ito. Ninisi ng vice-presidente, baka hindi lang ito simpleng kahon ng mansanas. Pareho silang tumawa ng mayabang ni Kwak Samso. Pero nang buksan niya ito, nakita niya na puro mansanas lang talaga ang laman. Nang gabi, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol kay Nam Sang-won nang hindi nila namamalayan na may nakikinig sa kanila. Kinabukasan, nagcamping ang kanilang buong pamilya sa labas dahil kaarawan ng anak na babae ni Kim Seon-jo. Masaya ang lahat, maliban kay Mapi na mag-isa lang na kumakain ng noodles sa isang tabi. Hating gabi, pagkatapos patulugin ang bata, nakatanggap si Jung Seo ng tawag mula sa isang assistant. Tinatanong kung ano ang gagawin sa room ng kanyang ina na mag-i-expire na sa susunod na buwan. Pagkatapos ng tawag, pumunta si Jung Seo sa tabing dagat para mag-relax. Pagbalik niya, nakita niyang mag-isa lang na nakaupo at tulala si In-seong. Nag-usap silang dalawa. Tinanong ni In-seong kay Jung Seon kung ano ang pangarap niya. Ngunit dahil sa malupit na realidad, kailangan niyang ibaon ang kanyang pangarap. Nagdahilan si Jung Seon na pupunta siya sa banyo at tumayo. Ngunit nakalimutan niya ang kanyang earphones sa lamesa. Pagkatapos, kinuha ni In-seong ang beer at nagsimulang makipag-usap kay Kim Seon-jo. Nagising ang anak na babae ng presidente. Nang lumabas siya sa tent, nakita niya ang earphones ni Jung Seon. Nang isuot niya ito, bigla siyang nakarinig ng boses ng kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita na nakikipag-usap kay In-seong. Tinawag niya ang kanyang ama at humagulhol sa pag-iyak. Sa sandaling iyon, tumakbo si Jung Seon at niyakap ang bata. Umiiyak na sinabi ni In-seong kay Kim Seon-jo, ngayon, may isa na akong dahilan para mahuli ang totoong kriminal. Pagkatapos nilang mag-camping, nagpatuloy sila sa pag-iimbestiga kay Nam Sang-won. Ngunit sa K3, nakita nila na mag-isa lang siyang pumapasok at lumalabas. Naalala ni In-seong na maraming club sa kumpanya. Pagkatapos mag-imbestiga ni Kim Seon-jo, nalaman niya na si Nam Sang-won ay miyembro pala ng isang hiking club. Iyon lang ang tanging bakas na naiwan niya. Nang maghahanda na silang alamin kung sino ang presidente ng club, biglang dumating si Kwak Samso at sinabihan si In-seong na sumama sa kanya para dumalo sa inauguration ceremony ng bagong sports field ng Fanrong Group. Naiwan si Jung Seon na mag-isang nag-imbestiga kay Nam Sang-won. Ngunit sabi ng presidente ng hiking club, kahit na pumunta si Nam Sang-won sa club, hindi siya nagsasalita at hindi rin siya sumasali sa mga activity party. Sa opening ceremony, inihayag ni Omiran na ang self-driving car na pinagtutulungan ng Fanrong at Silver Lining ay ilulunsad sa opening ceremony ngayong taon. Ngunit walang alam si In-seong tungkol dito. Sinabi ni Omiran sa kanya, sundin mo lang ako. Nagulat din ang vice-presidente na nasa ibaba ng entablado. Wala si Kim Seon-jo, paano sila nakapaghanda ng Baro 4.0? Bumalik si Jung Seon sa opisina at kinalkula ang araw
araw kung kailan pumunta si Nam Sang-won sa club. Mabilis na nalaman ni Kim Seon-jo ang impormasyon. Nakatago doon, ang lahat ng mga araw na ito ay konektado sa araw ng paglabas ng Baro 4.0 test results. Mabilis na napagtanto ni Jung Si-eon na ginagamit lang ni Nam Sang-won ang paghiking para ilantad ang mga resulta sa isang tao. Ang mga taong kailangang bumuo at gustong pigilan ang Baro 4.0 ay nangangailangan ng impormasyong ito. Mabilis na nalaman ni Jung Si-eon na sa mga araw na naghahiking si Nam Sang-won, nandoon din si Kwak Sam-soo. Bumalik si In Seong sa kumpanya at natanggap ang balitang ito. Kaagad niyang inanyayahan si Kwak Sam-soo na kumain ng pasta. Habang kumakain sila ng noodles, direktang tinanong ni In Seong kung nasaan si Nam Sang-won. Ngunit matigas pa rin ang ulo ni Kwak Sam-soo at hindi siya nagbunyag ng anumang impormasyon. Sa huli, umuwi si In Seong na wala siyang nakuha. Sinabi sa kanila ni Mapi na kailangan lang nilang gumamit ng mas matinding pamamaraan, ngunit naisip ni Jung Si-eon na magiging baligtad ang epekto nito at posibleng mauna pa silang makulong. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang restaurant. Sa una, gusto ni In Seong na ayusin ang kanilang problema, ngunit ang samaan ng loob ng dalawa ay napakalalim na. Naiirita si Jung Si-eon kay Mapi. Walang nagawa si In Seong kundi panoorin silang umalis isa-isa. Pagkatapos, nagreklamo siya kay Kim Seon-jo. Sinabing mahirap talagang ayusin ang relasyon nilang dalawa. Ngunit sinabi ni Kim Seon-jo na personal na bagay ni In Seong iyon. Habang nag-uusap sila, dumating na ang pagkain. Nang makita niya ang eleganting pagkain, inanyayahan na lang ni In Seong ang kanyang matalik na kaibigan para kumain. Sa sandaling iyon, nakatanggap si In Seong ng isang text message. Ang sweldo niya ngayong buwan ay na-credit na sa kanyang account. Napakalaki ng halaga kaya nalula siya at hindi niya alam kung saan niya ito gagastusin. Nakatanggap din si Jung Si-eon ng sweldo. Ang kabuang halaga ay mahigit 700 milyon. Ngunit ang sweldo niya, bukod sa pambayad sa hospital bill ng kanyang ina, kailangan din niyang bayaran ang bayad sa care assistant. Hindi pa siya nasisiyahan at gusto niya pang magpataas ng sweldo. Matapos tingnan ang halagang mahigit 700 milyon, 200,000 na lang ang natira. Napabuntong hininga na lang siya sa pagkadismaya. Sa puntong ito, nagdala si In Seong ng isang malaking pakwan sa hospital room. Dahil malapit nang ilabas ang self-driving car, mabilis na tumaas ang stock price ng Fanro. Ito ay nag-alala ng kaunti sa vice presidente. Kung magpapatuloy ito, ang kanyang pamangkin na si Omiran ay upo sa posisyon ng presidente. Nagpasya siyang personal na puntahan si In Seong. Sa puntong ito, kasama ni In Seong ang kanyang kaibigan na walang humpay na namimili. Nang makita niya ang isang puting t-shirt, bigla siyang nagkaroon ng interes. Nakita siyang pumasok sa mall, itinaas ang kanyang mga kamay patungo sa mga damit at pagkatapos ay dinala ang mga binili niya para makita ni Jung Si-eon. Nang gabi, pagdating sa mansyon ni Kim Seon-jo, tinawag ni In Seong si Mapi habang naghahanda siyang umalis at sinabing hindi niya ito maaaring tawaging ito sa lahat ng oras. Ngunit hindi pinansin ni Mapi si In Seong. Sa sandaling ito, lumapit ang butler at sinabi na ang kanyang pangalan ay Mapi. At iyon mismo ang pangalan ng Black Hand Party. Sinabi rin ng butler ang buong nakaraan niya. Habang nagtatalo ang dalawa, tumakbo ang anak na babae ni Kim Seon-jo para kausapin si Mapi. Ngunit pinigilan siya ng katulong na katabi niya at sinabihan ang bata na huwag makipaglaro sa mga taong masyadong brutal. Kinabukasan, binigyan ni In Seong si Jung Si-eon ng isang kamiseta. Nang umuwi siya, plano niyang anyayahan si Mapi na pumasok, ngunit nakahiga lang siya sa kotse at ayaw niyang bumangon. Nang umalis si In Seong para kunin ang regalo na binili niya para kay Mapi, muli na namang naramdaman ni Mapi ang init ng tao. Sa sandaling ito, kinuha din ni Jung Si-eon ang kamiseta at sinukat ito at hindi niya mapigilan na maging balisa. Nag-uwi rin si In Seong ng isang damit na may bulaklak para sa kanyang ina at paboritong beef ng kanyang ama. Pagkatapos, kumuha siya ng isang pares ng EC glasses. Nang ipasuot niya ito sa kanyang ama, nakita niya ang paborito niyang male singer. Nagulat ang kanyang ama sa nakita niya, ngunit kaagad na napalitan ito ng tuwa at excitement. Nagmamayabang pa siya sa mga tao sa kanilang nayon. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni In Seong. Sinabi sa kanya ni Kim Seon-jo na dahil sa inspirasyon na nakuha niya kay In Seong, nakaisip siya ng isang paraan para mapilitan si Kwak Sam-soo na magtapat ng hindi ginagamitan ng dahas. Una, inanyayahan ni In Seong si Kwak Sam-soo na kumain. Naghanda si Kwak Sam-soo na inumin si In Seong ng kape bilang pasasalamat. Ngunit si In Seong ay isang taong may respeto sa matatanda at nagmamahal sa mga bata. Maghahanda na siyang dalhin si Kwak Sam-soo sa isang rooftop restaurant. Ngunit pagdating nila sa elevator, nalaman nila na sira ito. Kaya, iminungkahi ni In Seong na maghagdan na lang sila para makapag-digest. Walang nagawa si Kwak Sam-soo kundi sumang-ayon. Isang taong hindi sanay mag-exercise, umakyat siya sa 36 na palapag. Pagdating niya roon, nakita niyang may humaharang sa pinto. Walang iba kundi si Jung Si-eon. Inumin mo na lang ang kape sa susunod, sabi niya. Nang marinig niya ito, galit na bumaba si Kwak Sam-soo. Pagdating niya sa lobby, halos hindi na siya makahinga. Mabilis siyang nakatulog sa kotse. Nang magising si Kwak Sam-soo, mag-isa na lang siya sa kotse. Sa una, inakala niyang si Jung Si-eon ang nakaupo sa driver's seat. Ngunit hindi niya namalayan na si Kim Seon-jo pala iyon. Hindi makapaniwala si Kwak Sam-soo at sinubukan niyang sampalin ang sarili niya. Bakit mo ako ginaganito? Ako rin ay inuutusan lang ng iba. Dito, napagtanto ni Kwak Sam-soo na ang problema ay nasa salamin.
Inseong. Sa puntong ito, sumakay din si Inseong sa kotse. Kinuha niya ang voice recorder at tinanong kung sino ang mastermind sa likod ni Kwak Samsu. Ngunit tulad ng dati, itinatanggi pa rin ito ni Kwak Samsu. Walang pakialam na pinaalala ni Inseong kay Kwak Samsu. Furious ako kung ano ang mangyayari sa buntot na naputol. Hindi ko alam kung ipagtatanggol pa rin nila si Kwak Samsu. Sa opisina, sinabi pa ni Kim Seon-jo, manahimik ka lang at maghintay. Si Kwak Samsu ay naipit na sa isang sulok. Kung ayaw niyang magdusa, tiyak na makikipag-ugnayan siya kay Inseong. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Inseong. Ang tumatawag ay hindi si Kwak Samsu, kundi ang Vice Presidente. Pagkatapos, pumunta si Inseong sa opisina ng Vice Presidente. Patuloy na tinatakot siya ng Vice Presidente, sinasabing pag-isipan niyang mabuti kung kaninong panig siya papanigan, kay Omiran o sa kanya. Ngunit tiwala pa rin si Inseong at hindi siya sumuko. Ayaw niyang pumanig sa kahit sino. Nang marinig niya ito, hindi na nagkunwari ang Vice Presidente at sinabing mahirap nang tiyakin ang kaligtasan ni Inseong sa hinaharap. Sa sandaling ito, nagmamaneho si Kwak Samsu papunta sa ospital. Ngunit pagdating niya sa hospital room, natuklasan niyang napakabrutal ng pagtrato kay Nam Sang-won. Napagtanto ni Kwak Samsu na baka siya na ang susunod na mahiga roon. Pagkaalis niya sa ospital, tinawagan niya si Inseong. Gusto ni Kwak Samsu na makipagkita kay Inseong para bigyan siya ng isang bagay, at ang bagay na ito ay konektado sa katotohanan ng araw na iyon. Ngunit pagdating ni Inseong, nakita niyang may usok na lumalabas sa sasakyan. Ramdam niyang may masamang nangyayari, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta doon. Pagkatapos, nakita niya na wala na si Kwak Samsu sa sasakyan. Sa sandaling iyon, dumating na rin ang mga pulis. Hindi pa nakakatawag si Inseong ng ambulansya, posas na kaagad ang inilagay sa kanya ng mga pulis. Itinuring siyang direktang suspect at dinala. Nakita ni Jung Seon at Mapi ang sitwasyong ito mula sa malapit. Hindi sila nangahas na gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya silang umalis muna. Mabilis na tinanong ng mga pulis si Inseong. Naisip ni Inseong na hindi kusang loob na sinunog ni Kwak Samsu ang sarili niya, dahil kapag nagsindi ka ng smoke bomb sa isang saradong espasyo, dapat may mga bakas ng pagpupumiglas dahil sa hirap sa paghinga. Ngunit ang bangkay ni Kwak Samsu ay nakaupo pa rin ng tuwid at kaunti lang ang mga bakas ng usok sa posisyon kung saan inilagay ang smoke bomb. Malamang na may nag-set up ng eksena na sinunog ni Kwak Samsu ang sarili niya sa loob ng kotse. Ngunit hindi sumunod ang mga pulis sa direksyon ni Inseong. Determinado silang ituring siya bilang isang suspect na nagsasabing sa pagkakataong ito, isa itong executive ng kanilang kumpanya at noong nakaraan, isa pang team leader ang nawala. Maging ang kanilang dating presidente na si Kim Seon-jo ay nawala sa isang gabi. Hindi maiiwasang maghinala ang mga tao. Nang tanungin ng mga pulis ang tungkol sa relasyon ni Inseong at Kim Seon-jo, pumasok ang abogado ng Fanrong Group. Sa huli, nakalaya si Inseong mula sa istasyon ng pulisya. Ngunit ang nagpiyansa sa kanya ay walang iba kundi ang Vice Presidente. Tinanong ni Inseong kung bakit siya tinutulungan nito, ngunit sinabi ng Vice Presidente na huwag niya itong misinterpretahin. Pinoprotektahan lang niya ang Fanrong. Hindi raw niya maaaring hayaan na maging ganoon ang sitwasyon ng presidente ng isang subsidiary. Kinuha niya ang pagkakataon na sabihin kay Inseong na kung hindi siya papanig sa kanya, hindi na magiging ganoon kadali sa susunod na pagkakataon. Dito na bumalik si Inseong sa kumpanya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may taong nawala sa harap niya mismo. At ang bagay na ito ay nagkataon lang. Si Kwak Samsu ay magsasabi na sana ng katotohanan ng mangyari ito. Sinabi ni Kim Seon-jo, mas nagkataon lang na na-set up ka para makipagkita sa kanya, tapos bigla na lang siyang nawala. Kaya, mataas ang posibilidad na ito ay isang sadyang patibong. Ngunit ang konklusyon ng mga pulis sa kaso ni Kwak Samsu ay nagpakamatay siya. Nagsimulang matakot si Inseong. Nag-aalala siya na baka siya na ang susunod na magkakaproblema o kaya ang kanyang pamilya. Dumaan si Inseong sa opisina ni Kwak Samsu at nakita ang isang larawan sa mga naiwan niya. Samantala, pumunta si Jung Seon sa opisina ni Omiran. Naglabas si Omiran ng isang ATP drive at sinabi kay Jung Seon na kung magpapatuloy siyang magtrabaho para sa kanya, mananatili ang kanyang ina sa Siru. Bumalik si Inseong sa probinsya para mag-relax. Sa gabi, nag-ihaw sila ng barbeke kasama ang kanyang ina. Ngunit hindi niya sinasadyang uminom ng sobra at ibinunyag ang tungkol kay Kim Seon-jo. Ang kaluluwa ng presidente ay nakakulong sa telepono, kaya sinabi niya sa kanya na maging presidente kapalit niya. Sa mansion ni Kim Seon-jo, may hawak na bag ang katulong at nakikipag-usap sa telepono. Maghahanda na siyang makipagkita sa isang tao sa dating lugar. Samantala, pinagmamasdan siya ng butler mula sa malayo. Nabalisa si Inseong kinabukasan. Dali-dali siyang tumakbo para hanapin ang kanyang ina. Ngunit sinabi ng kanyang ina na uminom siya ng sobra kagabi at hindi niya maalala kung ano ang nangyari. Ngunit nang umalis si Inseong, tinanong ng kanyang ama ang kanyang ina kung kailangan ba nilang dalhin si Inseong sa ospital para magpatingin. Ako na ang magsiset ng appointment. Hindi inaasahan, pumunta ang kanyang ina para maghanap ng manghula at magsagawa ng isang malaking seremonya para kay Inseong. Sinasabi naman ng kanyang ama na sinisisi niya ang sarili niya nang bumagsak ang aking kaisa-isang anak. Hindi ko man lang siya matulungan na makatayo muli. Sa sandaling ito, ang anak na babae ni Kim Seon-jo ay mag-isa lang na nakaupo at tulala. Lumapit ang butler at sinabihan ang bata na matulog. Ngunit nagdahilan ang bata na umalis si Inseong at sinabing sila ay mga manloloko.
Habang itinatapon ni In-seong ang basura, tiningnan niya ang plastic bottle sa kanyang kamay. Naalala niya na bukas ay ang family sports day ng anak na babae ni Kim Seon-jo. Ibinigay ni Mapi ang susi ng kotse kay Jung Seon, sinabing, nakatakas na ang presidente, kaya hindi na ako magtatrabaho. Ngunit sinabihan siya ni Jung Seon na pumunta pa rin sa trabaho bukas ng umaga. Sa sandaling ito, tumakbo si Kim Min-a at tinanong si In-seong, bakit hindi ka na pumupunta sa bahay namin kamakailan? Sabi lang ni Jung Seon, aba, busy kasi sa kumpanya. Ngunit inisip ni Kim Min-a na niloloko lang siya ng lahat. Tumakbo siya palayo ng galit. Nang maghahanda na si Jung Seon na aliwin ang bata, pinigilan siya ng katulong, kung aalis ka rin lang, huwag ka na lang magpakita ng damdamin sa simula pa lang. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Mapi sa kanyang nakaraan. Sinabi niya rin dati ang mga salitang ito. Tiningnan niya ang bata sa labas at nakita niya ang sarili niya noong bata pa siya, kaawa-awa. Kinabukasan, nagpakita si In-seong sa harap ng anak na babae ni Kim Seon-jo. Siya at si Jung Seon ay sabay na sinamahan si Kim Min-a sa sports festival. Si Mapi, na karaniwang malamig at brutal, ay maghahanda na sanang manigarilyo, ngunit nang makita niya ang bata sa tabi niya, ibinaba niya ang sigarilyo. Sa tulong ni In-seong at Jung Seon, sa wakas ay nanalo si Kim Min-a ng gold medal. Natuwa si Kim Seon-jo sa pagbabalik ni In-seong at kaagad na tinaas ang halaga ng kontrata sa 20 bilyon. Ngunit sinabi ni In-seong na hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Kahit na ginawa niya ito para sa pera sa simula, hindi na ngayon. Sa sandaling ito, nalaman din ng vice presidente na bumalik si In-seong. Mukhang nagustuhan niya ang larong ito ng pagiging presidente. Bumalik si In-seong sa kumpanya at nagsimulang mag-imbestiga. Siya at si Kim Seon-jo ay magkasamang nagbalik tanaw sa gabing iyon. Pagkatapos tumawag ni Kwak Sam-soo kay In-seong, kaagad siyang tumawag ulit, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hindi si Kwak Sam-soo ang tumawag sa pangalawang pagkakataon, kundi may tumawag para kumpirmahin kung sino ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Kaya, kaagad na pumunta si In-seong at Mapi sa isang public telephone booth. Noong araw na iyon, gumamit si Executive Kwak ng kung ano ang gusto nilang makita ang mga kalapit na security camera. Ngunit pagkatapos ay narinig niya mula sa staff ng CAFE na ang tanging camera doon ay peke din si Park In-seong ay nasa isang dead end nang bigla niyang makita ang isang eksibisyon sa tabing kalsada. Mukhang narinig din niya ang boses na iyon sa telepono ng araw na iyon. Kaya umuwi si Park In-seong at nag-online para tingnan ang security camera. Sa huli, natagpuan nga ni Chairman Kim Seon-jo ang footage ng security camera mula sa gabing iyon at ang taong iyon ay si Secretary No Wi-jae, ang personal na driver ng Vice Presidente. Bumalik sa gabing iyon, pumunta si Executive Kwak Sam-soo sa ospital para hanapin si Team Leader Nam Sang-won, ngunit nalaman niyang tinatrato ito tulad ng isang hayop. Kaya tinanong niya si Secretary No Wi-jae, bakit pinahihirapan si Team Leader Nam Sang-won ng ganoon? Ngunit ang sagot na natanggap niya ay walang obligasyong ulat ito sa kanya. Sinabi rin ni Secretary No Wi-jae na wala siyang ginagawa ng walang utos. Kaya maaari rin niyang gawin sa akin ang ganoon, kaya umaasa akong bigyang pansin mo ang iyong mga aksyon upang protektahan ang iyong sarili. Nagpunta si Executive Kwak Sam-soo sa pampublikong payphone para makipag-ugnayan kay Park In-seong. Ngunit hindi niya alam na nakatayo si Secretary No Wi-jae sa bintana at tinitingnan siya. Pagkatapos, pumunta siya sa pampublikong payphone para tumawag muli. Matapos matuklasan na si Park In-seong iyon, kumilos siya laban kay Executive Kwak Sam-soo. Nalaman na ni Park In-seong kung sino ang nasa likod ng lahat at sinimulang subaybayan si Secretary No Wi-jae. Ngunit sa sandaling ito, matagal nang natuklasan ni Secretary No Wi-jae si Park In-seong. Nang makita ito ni Park In-seong, lumapit siya para ilabas ang ebidensya. Sinubukan ni Secretary No Wi-jae na agawin ito, ngunit sinabihan siya ni Park In-seong na tumingin sa likuran niya at ang taong nasa likuran niya ay si Mapi. Nang makita ito ni Secretary No Wi-jae, wala siyang magawa kundi tumakas. Inabol sila ng dalawa. Sa huli, tumakbo si Park In-seong sa isang kalapit na eskinita at mabilis na tinulak si Secretary No Wi-jae pababa. Ngunit pagkatapos bumangon ni Secretary No Wi-jae, naglabas siya ng baril. Tanging si Park In-seong lang ang nakapagtaas ng kanyang dalawang kamay ng masunurin. Pagkatapos ay kinuha rin ang kanyang telepono. Pumunta siya sa isang tindahan ng repair ng telepono para i-hack ang password ni Chairman Kim Seon-jo. Sinabi ng empleyado ng tindahan na hindi ito mahirap gawin. Plano ni Secretary No Wi-jae na kunin ito ngayong gabi. Habang iniisip ang kinabukasan ng EC Glass Business Division, muling naramdaman ni Park In-seong ang hirap. Dati, bilang chairman, siya ang laging pinipili ng iba, ngunit ngayon, kailangan niyang magpasya sa kapalaran ng iba. Tutulungan din kita. Sa tindahan ng repair ng telepono, sinubukan ng empleyado ang maraming paraan, ngunit hindi pa rin mabuksan ang telepono. Nagulat na sana si Secretary No Wi-jae tungkol sa telepono ni Chairman Kim Seon-jo nang makatanggap ng mensahe ang Vice Presidente. Kaya itinigil muna nila ang pag-uusap. Dahil dito, nagkaroon ng pagdududa sina Seon at Park In-seong. Kaya mabilis na inagaw ni Jung Seon ang telepono ni Mapi. Ngunit hindi niya inaasahan na kausap nito ang isang maliit na bata. Ang batang babaeng ito ay ang anak ni Chairman Kim Seon-jo. Malungkot na bumaba si Mapi sa kotse. Parehong nakaramdam ng kaunting pagkakasala sina Park In-seong at Jung Seon. Nang gabing iyon, personal na nagluto ng hapunan
hapunan si Park In-seong at yumuko ng 3 beses para humingi ng tawad sa nangyari. Malamig pa rin ang reaksyon ni Mapi at tila walang pakialam. Sa sandaling ito, tumakbo ang kasambahay. Nang kumuha siya ng kutsara para tikman, nalaman niyang wala itong lasa. Pagkatapos, tinanong niya si Mapi kung kaya nitong kumain ng maanghang. Ngunit patuloy itong nagkunwari na malamig at ayaw magsalita. Nagtaka si Park In-seong kung bakit nag-ipon ng napakaraming pera si Mapi. Ngunit ang tanong na ito ay nagpalito sa kanya. Pag-uwi, tinawagan siya ni Chairman Kim Seon-jo. Habang ginagamit ni Secretary No Hui-jae ang telepono, aksidente niyang nakita ito. Noong sumunod na araw, dinala ang sikretong file bag na iyon sa Vice Presidente. Dumating si Park In-seong sa Fan Room Corporation. Sa oras na iyon, nagdaraos ng high-level meeting ang Vice Presidente. Hindi pinansin ni Park In-seong ang mga guard at dire-diretso siyang pumasok. Pinuna siya ng lahat kung bakit siya walang galang. Sinabi naman ni Park In-seong na dumalo rin siya sa pulong. Ang pangunahing paksa ay kung sino ang nagpatay kay Executive Kwak Sam-soo. Sa puntong ito, nagsimulang magulo ang silid ng pulong. Pagkatapos, sinabi ni Park In-seong na hindi lamang ang taong pumatay kay Executive Kwak Sam-soo ang nagbintang sa kanya, kaya naging suspect siya. Ngunit naniniwala si Park In-seong na narito talaga ang salarin. Sa sandaling iyon, may taong gumawa ng gulo at naghanda ng umalis. Ngunit nalaman niyang nakakandado ang pinto ng silid ng pagpupulong. Lahat sila ay pareho, hindi makaalis dito kahit isang hakbang. Nagsimulang maghalungkat sina Mapi at Chung Se-eon sa kabinet, ngunit umalis na ang Vice Presidente sa silid ng pagpupulong. Para makakuha ng mas maraming oras, napilitan si Park In-seong na gamitin ang kanyang huling paraan. Ginamit niya ang lighter para i-activate ang fire suppression system ng gusali. Matagumpay nilang nakuha ang file, bag matanda na at malabo na ang mata ng Vice Presidente, kaya sa huli ay maswerte silang nakatakas. Pagkabalik sa bahay, binuksan ni Park In-seong ang file, bag at nalaman niyang mayroong ulat sa loob tungkol sa mga depekto ng Baro 4.0. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Secretary No Hui-jae at umalis ng bahay. Matapos malaman ang balita ni Chairman Kim Seon-jo, agad niyang ipinagbigay alam sa grupo ni Park In-seong. Pagkatapos, nagmaneho sila ayon sa GITS patungo sa isang psychiatric hospital. Dumiretso si Secretary No Hui-jae sa isang silid ng pasyente. Ang taong nakahiga doon ay si Team Leader Nam Sang-won. Pagkatapos, umalis si Secretary No Hui-jae at pumunta sa ibang silid ng pasyente. Pagkatapos ng maraming investigasyon, natagpuan din ni Park In-seong ang katawan ni Chairman Kim Seon-jo. Pagdating sa ospital, hinarang ni Mapi ang mga guard. Sinamantala ni Park In-seong ang pagkakataon at mabilis na tumakbo pataas. Ngunit pagdating niya sa silid ng pasyente, nalaman niyang walang laman ito. Kinuha ni Kim Seon-jo ang telepono at nakita na may nakaparadang ambulansya. Kaya muli silang mabilis na lumapit doon. Nakalulungkot, huli pa rin sila ng isang hakbang. Nakakandado na ang pinto ng ospital. Napatingin na lang si Park In-seong habang isinasakay si Chairman Kim Seon-jo sa ambulansya. Mabilis silang tumakbo patungo sa isa pang labasan at sa wakas ay matagumpay na nakatakas mula sa ospital. Sa oras na ito, dumating na rin si Chung Se-eon na sakay ng kotse. Pagkatapos, mabilis silang sumakay. Tiningnan ni Park In-seong ang lokasyon ng telepono ni Chairman Kim Seon-jo, tinapakan ang gas at hinabol ang ambulansya. Pagkatapos ng ilang liko, sa wakas ay naabutan nila at hinarangan ang ambulansya. Ngunit nang buksan nila ang pinto ng sasakyan, nalaman nilang hindi si Chairman Kim Seon-jo ang nasa loob. At sinadya nilang ilagay ang telepono ni Chairman Kim Seon-jo sa loob ng sasakyan. Sa oras na ito, sina Chairman Kim Seon-jo at Team Leader Nam Sang-won ay nailipat na ni Secretary No Hui-jae sa isa pang ambulansya. Mukhang tuso talaga si Secretary No Hui-jae. Nalaman na may problema sa telepono ni Chairman Kim Seon-jo sa ospital, kaya isinagawa niya ang taktika ng pagpapalihis. Sa sandaling ito, kinukumpirma ni Park In-seong kung si Chairman Kim Seon-jo ba talaga ang nasa kama ng ospital. Sabi ni Chairman Kim Seon-jo, ang matangos na ilong at matulis na panga na ito ay sa kanya lang. May respiratory machine sa tabi niya na nagpapahiwatig na buhay pa siya. Marahil ang kanyang kamalayan lang ang nasa koma at ang kanyang kaluluwa ay nakulong sa telepono. Kailangan siyang mahanap bago mawala ang epekto. Ngunit sa oras na ito, hindi nila alam kung saan dinala si Chairman Kim Seon-jo. Kaya nagpa siya si Park In-seong na mag-isang makipagkita sa Vice Presidente, habang sina Chung Se-eon at Mapi ay muling bumalik sa psychiatric hospital. Patuloy na nagsasalita si Mapi sa receptionist ng ospital nang lumapit ang isang doktor. Ipinakita ni Chung Se-eon ang larawan ni Chairman Kim Seon-jo at tinanong kung saan siya pumunta, ngunit hindi pinansin ng doktor. Akala ni Park In-seong na uwi na siyang walang dala, nang biglang magdala si Mapi ng isang e-card. Ito ay ibinaon ni Chung Se-eon habang nanggugulo siya sa ospital. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Park In-seong. Hindi pa nagtatagal, kumakain ng hapunan sina Park In-seong at ang kanyang ina. Dahil sa labis na pag-inom ng alak, nabunyag ang sikreto na nakakulong si Chairman Kim Seon-jo sa telepono. Nang araw na iyon, nakatanggap si Park In-seong ng tawag mula sa isang kaibigan. Sinasabing kailangan niyang umuwi anuman ang mangyari. Wala siyang choice kundi sundin ito. Ngunit pagdating nila sa gate ng bahay, nalaman nilang may ginaganap na seremonya sa bakuran. Noong nakaraan, nagpunta ang ina sa isang manghula at sinabi nitong si Park In-seong ay sinasaniban ng 3 demonyo dahil hindi umepekto ang anting-anting. Ngayon, ang tanging paraan ay maghanap ng shaman para
sumayaw at magsagawa ng ritual. Habang sumasayaw ang telepono ni Park In-seong, bigla itong bumagsak sa lupa. Mabilis na lumapit ang ina at nagtanong kung ano ang nangyayari. Maaaring sinaniban ng masamang espiritu ang kanyang anak at hindi na ito magtatagal. Kaya, ano ang dapat gawin? Sinabi ng shaman na maaari lamang siyang sumulat ng isang malaking anting-anting. Nasaksihan din ni Chairman Kim Seon-jo ang lahat ng ito. Mabilis na tumakbo ang ina sa loob ng bahay, binuksan ang kabinet at kumuha ng tumpok ng nakatali na pera. Sa sandaling ito, nag-uusap ang dalawang manloloko. Paano mandaya ng mas maraming pera? Hindi inaasahan, biglang sinabi ni Chairman Kim Seon-jo, totoo ang mga manloloko. Nagulat ang dalawang manloloko at nanlaki ang mga mata sa takot. Hindi makapaniwalang tiningnan ng shaman ang telepono. Biglang naglabas ng init si Chairman Kim Seon-jo mula sa baterya. Sobrang napaso ang shaman at mabilis na itinapon ang telepono sa lupa. Naisip ng lalaki, sinasaniban ba talaga ng multo ang telepono? Ngunit sinabi ng shaman na walang multo sa mundong ito. Sabi ni Chairman Kim Seon-jo, meron dito. Kaya natakot ang dalawang manloloko at tumakbo palayo. Samantala, natuklasan ni Jung Se-yeon sa kumpanya na ang direktor ng ospital ay dati nang kinasuhan dahil sa pagkamatay ng pasyente dahil sa profesional na kapabayaan. Nagkataon na ang namatay dahil sa medical na insidente na iyon ay si ang anak ni Chairman O Young-jun ng fan room. Kinagabihan pagkatapos ihatid ng kanyang ina si Park In-seong, bumalik siya sa bakuran at tinanong ang dalawang manloloko kung naibalik na ba nila ang pera. Ngunit sinabi ng dalawa na ang perang natanggap ay hindi na kailanman ibabalik. Galit na galit ang ama dahil ang perang iyon ay para sa pambili ng pataba. Dali-daling humingi ng tawad ang asawa, ngunit sinabi ng asawa na wala siyang ginawang mali. Ang nagkasala ay ang nanloko sa puso ng mga magulang. Pag-uwi ni Park In-seong, malaya siyang nakipag-usap kay Chairman Kim Seon-jo. Nag-usap sila tungkol sa Baro 4.0. Pagkatapos, sinabi ni Park In-seong na nabasa na niya ang ulat na iniwan ni Executive Kwak Sam-soo. Ipinakita ng ulat na nabigo ang pananaliksik at pagpapaunlad. Hindi rin pinabulaanan ni Chairman Kim Seon-jo. Sinubukan na niya ang self-driving car. Isinasaalang-alang ang autonomous driving sa kalsada. Ngunit dahil sa mas malalim na pagkatuto ng artificial intelligence, mas may kakayahan din itong magkaroon ng flexible na self-awareness. Para sa mga tao, ito ay artificial intelligence na may emosyon. Ngunit sa mata ng developer, ito ay isang pagkakamali, isang malaking kapintasan. Pagkatapos, tinanong ni Park In-seong kung bakit hindi ipinadala ang ulat sa Vice Presidente o kay Omiran, ang pinuno ng departamento. Ngunit sinabi ni Chairman Kim Seon-jo na nagkataon na nawala ang kanyang memorya sa mismong oras na iyon. Sa sandaling ito, muling napasok si Park In-seong sa isang internal na pakikibaka. Sumagi sa kanyang isip ang mga babala ni Omiran sa kanya. Sinabi niya na huwag masyadong magtiwala kay Chairman Kim Seon-jo. Nang araw na iyon, bumisita si Jung Se-yeon sa ospital upang dalawin ang kanyang ina. Pagpasok niya sa silid ng pasyente, nalaman niyang walang tao sa loob. Tanging magagawa lang ni Jung Se-yeon ay tawagan si Omiran. Sa oras na ito, tinitingnan ni Omiran ang ulat ng Baro 4.0. Naririnig pa rin niya ang payo ng Vice Presidente na bitawan niya na. Naalala niya noong gabing iyon nang dumating si Chairman Kim Seon-jo at sinabi sa kanya ang tungkol sa bigong pagsubok, ngunit hindi ito pinansin ni Omiran. Hindi niya gustong ipagpaliban ang paglabas ng self-driving car. Susunod ay ang pag-aayos ng mga bog o paglabas ng bagong bersyon. Mabilis ko itong ayusin. Galit na ibinagsak ni Omiran ang baso sa lupa. Kinabukasan, dinala ni Jung Se-yeon ang ESD sa kumpanya. Nang matapos niyang kopyahin ang trial version ng Baro 4.0. Bago pa siya makaalis sa opisina, pumasok na sina Park In-seong at Mapi. Nahulaan nila na ang direktor ng ospital ay maaaring tauhan ni Omiran. Dahil noon, nilutas ng direktor ang kaso ng anak ng chairman, kaya si Omiran ang naging tagapagmana. Nang matapos magsalita si Park In-seong at maghanda ng umalis, hindi na napigilan ni Jung Se-yeon ang sarili. Sinabi niya kay Park In-seong na tinawagan siya ni Omiran at sinabihan siyang kunin ang trial version ng Baro 4.0. Simula nang mawala si Chairman Kim Seon-jo, ginamit ni Omiran ang kanyang ina para takutin siya. Ngunit sinabi ni Mapi na alam niya kung nasaan ang kanyang ina. Simula noong huling beses na lihim na inilipat ni Jung Se-yeon ang kanyang ina, naglagay siya ng tracking device para maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Hindi inaasahan, ang ginamit para pigilan si Jung Se-yeon sa pagtakas ay nagamit ngayon. Pagkatapos, nilapitan ni Park In-seong ang Vice Presidente at sinabing matagal nang gustong ibigay ni Chairman Kim Seon-jo ang ulat ng Baro 4.0 sa kanya dahil ayaw niyang magkaroon ng depekto ang kanyang produkto. Nang gabing nawala si Chairman Kim Seon-jo, ibinigay niya ang ulat kay Executive Kwak Sam-soo. Umaasang lihim niya itong ibibigay sa Vice Presidente. Ngunit hindi niya inaasahan na si Executive Kwak Sam-soo ay may dalawang mukha. Lihim na kinopya ang isang kopya at ibinigay kay Omiran habang pinanatili niya ang isa pang kopya. Diretsahang sinabi ni Park In-seong na ang layunin niya sa paglapit sa Vice Presidente ay ibagsak si Omiran para siya ang umupo sa posisyon ng chairman. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Chairman Kim Seon-jo? Bakit kailangan kong pasanin ang panganib na ito para sa kanya? Kami ay mga kaluluwang magkatuwang. Samantala, pinuntahan ni Jung Se-yeon si Omiran, ngunit hindi niya dinala ang trial version ng Baro 4.0. Sa halip, sinabi niya kay Omiran na nahanap na ni Park In-seong ang katawan ni Chairman Kim Seon-jo. Ngunit walang reaksyon si Omiran. Pagkatapos, sinabi ni Jung Se-yeon na kasama ngayon ni Park In-seong ang Vice Presidente at magsasama sila para paalisin siya sa Fan Room Corporation. Kung gusto niya
niyang pigilan sila, kailangan lang niyang ilabas si Chairman Kim Seon-jo. Sa sandaling ito, tinutulak ni Mapi ang ina ni Jung Se-yeon palabas ng ospital. Nang makita ni Jung Se-yeon na nailigtas ang kanyang ina, nagpasalamat siya kay Mapi. Sa oras na ito, dumating din ang mga magulang ni Park In-seong sa silid ng pasyente upang alagaan ang ina ni Jung Se-yeon. Pagkatapos, lumabas ang dalawa. Sa wakas, nabawasan ang bigat sa balikat ni Jung Se-yeon at umiyak siya habang pinupunasan ang kanyang luha. Agad siyang inaliw ni Park In-seong. Pagkatapos ng 1-0 episode, sa wakas ay nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan ang pangunahing magkapares. Nang gabing iyon, umuwi si Park In-seong na masaya na parang bata, ngunit hindi niya alam na isang malaking krisis ang naghihintay sa kanya. Mabilis na naganap ang emergency shareholder meeting. Pagkatapos, nagbigay ng pahayag ang vice-presidente na nagpanukala ng pagboto para sa pagpapatalsik kay Omiran mula sa kanyang posisyon. Kinuha ng lahat ng shareholder ang kanilang mga telepono at bumoto din si Park In-seong ng kisang ayon. Ngunit hindi inaasahan, hindi naaprubahan ang panukalang patalsikin si Omiran. Lumabas na pagkatapos umalis ni Park In-seong. Nakipagkita ang vice-presidente kay Omiran at sinabihan itong hindi siya sumasang-ayon sa panukala ni Park In-seong. Kung malaman ng pamunuan ng fan room na may depekto ang produkto at ipinagpatuloy pa rin ang paglabas nito sa merkado at nalaman ito ng labas, hindi lang basta pagpapatalsik kay Omiran ang mangyayari. Sa sandaling ito, handa na si Omiran sa pulong na salungatin ang panukala para patalsikin si Park In-seong. Sa huli, sa pakikipagtulungan ng vice-presidente at ni Omiran, naaprubahan ang panukala na patalsikin si Park In-seong at sa gayon ay natanggal siya sa trabaho. Maswerte na lang at nanatili pa rin si Jung Se-yeon. Sa oras na ito, pinuntahan ni Secretary No Hui-jae si Omiran at sinabi nitong nagbubuk ang vice-presidente ng flight at accommodation para pumunta sa VIF. Alam na rin ni Omiran na malapit na siyang sipain palayo. Kinabukasan, maagang nagising si Park In-seong, ngunit habang nag-aalmusal, napansin niyang wala ang anak ni Chairman Kim Seon-jo. Sinabi ng katulong na kumalat na sa internet ang balita na natanggal sa trabaho si Park In-seong, ngunit hindi pa rin nagpapakita si Chairman Kim Seon-jo. Malamang ay nagpakasal na ito sa ibang bansa. Kaya, kamakailan ay nakaramdam ng kalungkutan at pagkabagot si Kim Min-a. Pagkatapos, pumasok si Park In-seong sa silid para kausapin ang batang babae, ngunit nalaman niyang wala si Kim Min-a sa silid. Pumunta si Mapi sa lugar kung saan madalas maglaro ang batang babae, ngunit hindi pa rin niya ito nakita. Sa huli, natagpuan niya ang batang babae sa isang convenience store. Nahuli ang batang babae ng staff ng tindahan dahil sa pagnanakaw. Inosente si Kim Min-a. Iniisip ni Kim Min-a na kung mahuli siya ng pulis, darating ang kanyang ama para sunduin siya. Nang marinig ang mga salitang nakasakit ng damdamin, nalungkot din si Mapi. Wala siyang magawa kundi magtago sa banyo. Hindi makapaghintay si Chairman Kim Seon-jo na kumilos si Park In-seong. Gusto niyang panatilihin ang kontrol sa pamamagitan ng pag-atake muna. Kinabukasan, sinabi ni Park In-seong kay Jung Se-yeon na hindi niya makontak si Mapi. Ngunit pagbukas pa lang niya ng pinto, maraming mikropono ang nakatutok sa kanya na humihiling kay Park In-seong na ipaliwanag kung bakit niya inatake ang mga empleyado. Hindi ba't ang hindi magandang pulong ang nag-trigger sa fire suppression system ng fan room? Ibinunyag ng media ang totoong pagkatao ni Park In-seong. At pinaghihinalaan pa nga na pinahamak niya si Chairman Kim Seon-jo upang maging chairman. Dali-daling lumabas ang kanyang ama nang makita ang balitang ito, ngunit hindi niya inaasahan na puno na ng mga reporter ang labas ng pinto. Sa sandaling ito, tumawag si Jung Se-yeon sa Fanrong Group, handang kunin ang lahat ng technical na staff ng Silver Lining. Kapag nailipat na rin ang Baro 4.0 na teknolohiya, ilalabas pa rin ang produkto sa merkado. May problema man o wala, hindi alam kung saan magmumula ang problema. Kailangan silang pigilan. Saan dinala si Chairman Kim Seon-jo? Lumabas na simula nang mawala si Mapi, sinimulan na niyang hanapin ang katawan ni Chairman Kim Seon-jo. Pagkatapos na walang awang bugbugin ang direktor ng ospital. Patuloy niyang iginiit na hindi niya alam kung saan inilipat si Chairman Kim. Alam lang niya na marahil ay nagpunta sila sa isang ospital sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ay nagsimulang hanapin ni Mapi ang bawat ospital, bawat kama. Sa kabilang banda, ang mga walang prinsipyong blogger at social media ay lalong sumasalakay kay In-seong. Maging ang pagpanaw ni Kwak Sam-soo ay hinukay at iniugnay sa kanya. Si In-seong ay nakahiga lamang sa bahay na malungkot. Sa sandaling ito, pumasok ang anak na babae ni Chairman Kim na may hawak na telepono. Sa telepono ay nagpe-play ng video ng babaeng tagalinis ng kumpanya. Matapang siyang tumayo at sinabing nang habulin siya ng isang regular na empleyado, si Chairman In-seong mismo ang nagsalita siya at ipinagtanggol sila at pinarusahan. Nagulat din sila sa una nang makita ang isang kabataan na gumagawa ng kabutihan. Hindi nila inasahan na siya pala ang bagong chairman. Ito rin ang unang pagkakataon na naunawaan niya na kahit siya ay isang tagalinis, hindi niya maaaring hayaang maliitin siya ng iba. Siya ang unang naglakas loob na magsalita upang tulungan ang mga empleyado sa ilalim na antas. Matapos itong mapanood, labis na nagalit ang chairman at kaagad na nagpadala ng mga tao upang pigilan ito. Sa sandaling ito, dumating na rin ang kinatawang direktor. Umupo siya sa harap ng kamera at sinabing mayroon siyang gustong sabihin kaya
siya narito. Nagmungkahi si Inseong ng isang bagong modelo ng pagbuo ng kita sa Giphy Glasses, na sa huli ay sinang-ayunan ng 32 bansa na makipagtulungan, kaya ang tubo sa negosyo para sa ikalawang kalahati ng taon ay lumampas sa 11.2% at nakatulong din sa mahigit 400 empleyado na magkaroon ng trabaho. Si Chairman Inseong, na kilala ko, ay mas angkop na umupo sa posisyon ng chairman kaysa sa akin. Pagkatapos, nagkaroon ng balita na minsan ay iniligtas ni Inseong ang isang bata sa istasyon ng subway. Sa maikling panahon, nagkaroon ng malaking alon ng suporta para kay Inseong sa social media. Maraming tao ang naging inspirasyon ng mga aksyon ni Inseong at nagsimulang bumili ng shares ng Silver Lining sa isang baliw na paraan upang suportahan ang muling pagluklok ni Inseong bilang chairman. Sa oras na ito, binaligtad ni Mapi ang bawat sulok sa paghahanap. Nang araw na iyon, natuklasan niya ang isang dating kakilala sa isang ospital. Matapos siyang sundan, sa huli ay natagpuan ni Mapi si Chairman Kim. Mabilis niyang itinulak ang kama sa ospital. Isinakay si Chairman Kim sa ambulansya at pagkatapos ay umalis sa ospital. Muling dumalo si Inseong sa pulong ng mga stockholder. Matapos ang botohan, muli siyang iniluklok bilang chairman. Samantala, abala si Mapi sa pagtawag sa kanila, ngunit walang sumasagot. Wala siyang magawa kundi tawagan ang katulong at sabihing natagpuan na niya si Chairman Kim at sabihin kay Inseong na pumunta sa Giphy para magkita. Katatapos lang ayusin ni Mapi si Chairman Kim nang dumating ang sekretarya ni No Wijie. Hindi nag-aksaya ng oras si Mapi at kaagad na kumilos, ngunit marami ang kalaban at armado pa sila ng mga pamalo at sandata. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Ngunit hindi pa rin napigilan. Ang katawan ni Chairman Kim ay muling kinuha. Sa huli, bumagsak siya sa kanyang sariling arena. Samantala, dumadalo si Inseong sa pagdiriwang na inihanda ng kanyang mga kasamahan para sa kanya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Seonjo ng tawag na nagsasabing natagpuan na nila si Chairman Kim. Kaya't sumakay sila sa kotse at nagmamadaling pumunta doon. Ang lalaki na tinamaan sa ulo ay bumagsak sa lupa at nakagapang lamang sa pagkabigo. Pagdating ng kanyang mga kasamahan, hindi na siya humihinga. Isang egg tart na lang ang natira na mahigpit pa rin niyang hawak sa kanyang kamay. Matapos ang libing ni Mapi, nalaman ng grupo ni Inseong ang kanyang tunay na pangalan ay Jang Juseong. Nang handa na silang umalis, isang itim na isgu ang humarang sa kanilang daan at ang bumaba ay ang pulis na dating umaresto kay Inseong. Ibinigay niya kay Inseong ang notebook ni Mapi. Sinabing bago siya namatay, tila may hinahanap pa rin si Mapi. Sinabi ng pulis na ang mga insidente tulad ng kinakwak Samso at Mapi ay hindi ang unang beses na nangyari. Matagal na niyang inoobserbahan ang Fanrong Group. Pagkatapos, binigyan pa niya si Inseong ng isang folder. Nang gabing iyon, sinabi ni Inseong kay Seonjo na nagpadala sa kanya si Mapi ng mensahe na nagsasabing kumalat ang balita at tanging ang katulong lamang ang nakakaalam tungkol sa pagpupulong sa GIF maliban sa kanila. Una, maglagay ng patibong at pagkatapos ay obserbahan ng kaunti. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Inseong sa kanyang opisina, sumugod si Chief Omiran kay Inseong at diretsong kinwestiyon siya. Paano mo nagawa yan sa isang inosenteng tao? Ngunit sinabi ni Chief Omiran na hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Inseong at mas interesado siya sa kung paano niya nalaman ang tungkol kay Chairman Kim. Ngunit hindi pa niya naririnig ang tungkol sa isang taong nagngangalang Inseong. At ang susunod na inosenteng tao ay maaaring si Inseong o ang kanyang pamilya. Chief Omiran, kilala mo ba ako ng husto? Kahit kilala mo ako, hindi ko masyadong naiintindihan ka. Kaya ganito ang nangyari. Nagmamadaling umalis si Chief Omiran na naguguluhan. Pagkatapos, pumunta si Chief Omiran sa harap ng katawan ni Chairman Kim at nakita itong nakahiga pa rin doon. Naalala rin ni Chief Omiran ang nangyari noong gabing nangyari ang insidente kay Chairman Kim. Matapos ibigay ni Kwak Samso ang ulat ng eksperimento sa Baro 4.0 kay Chief Omiran, sinabi rin niya na balak ni Chairman Kim na ipabigay sa kanya ang ulat sa Vice Chairman. Kaya't kaagad na nagpasya si Chief Omiran na alisin ang pao na ito. Matapos maharang ang sasakyan ni Chairman Kim, patuloy na hinabol at hinarang siya ni na Secretary No Wijie at Team Leader Nam Sang-won. Wala siyang magawa kundi tumakbo paakyat ng bundok. Sa gitna ng pagpupumiglas, aksidente siyang nahulog. Sa sandaling ito, labis na nag-aalala si Chief Omiran. Naramdaman niya na mayroong gumagamit sa pangalan ni Chairman Kim at tila mayroon pa silang nakatago na nakakatakot na alas. Nang si Secretary No Wijie, nang aalisin na ni Secretary No Wijie ang oxygen mask ni Chairman Kim, pinigilan siya ni Chief Omiran, sinabing ang pinakagusto ng grupo ni Inseong ay si Chairman Kim, kaya't magiging piyesa rin siya sa kanilang laro. Nang gabing iyon, sinundan ni na Inseong at Seonjo ang katulong. Nang handa na silang hulihin siya, natuklasan nilang ang taong dumating upang makipagkita sa katulong ay isang batang ina. Sa katunayan, ibinebenta lamang niya ang mga damit at laruan na hindi na ginagamit ng anak na babae ni Chairman Kim. At sa tuwing palihim siyang tumatawag, nakikipag-ugnayan lamang siya sa mga customer. Ang tungkol sa Mapi, bukod sa Seoul, wala siyang sinabihan kanino man. Kaya, ang tanging suspect ay ang katulong sa bahay. Hindi pa nagtatagal, nalaman ng vice chairman ang pagkamatay ni Mapi. Naisip niya na may binabalak si Chief Omiran, ang kanyang pamangkin, kaya nagpasya siyang tapusin na ito upang
hindi na siya makakita ng pag-asa. Habang kumakain si Inseong, biglang nagring ang telepono niya. Ang tumawag ay ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ng kaibigan na buksan agad ni Inseong ang TC para manood ng balita. Ang EC ay nagpapalabas ng mga chismis tungkol sa pagkamatay ni Chairman Kim. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Chief Omiran ang Vice Chairman at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit sinabi lamang ng Vice Chairman na umaasa siyang huwag nang mangarap ng walang kabuluhan si Chief Omiran at nagbanta pa siyang sasabihin sa mga reporter kung sino ang sanhi ng pagkawala ni Chairman Kim. Nang makita na malapit ng malagay sa krisis ang kumpanya, nagpasya si Chairman Kim na ibunyag ang katotohanan sa lahat. Una, pinuntahan ni Inseong ang anak na babae ni Chairman Kim at ikinuwento sa kanya ang tungkol sa kanyang ama at pinayagan silang magkausap sa telepono. Pag-uwi niya, ikinuwento ni Inseong ito kay Seonju. Sa sandaling ito, may dumaang anino sa labas ng pinto at sa kasamaang palad ay nakita ito ni Inseong. Ang nakatayo sa labas ng pinto ay ang mayordoma. Sinadya nilang ibunyag na nakumpleto na nila ang Baro 4.0. Pagkatapos, tumawag ang mayordoma kay Chief Omiran. Pagkatapos, pinuntahan ni Chief Omiran si Inseong at tinanong kung gusto niyang makipagkalakalan. Agad na sinabi ni Inseong na natapos na ang Baro 4.0 at maibibigay niya ito sa kanya. Ang kondisyon ay ibigay lamang ang katawan ni Chairman Kim. Mabilis na nagdaos ng press conference ang kumpanya. Tinanong ng mga reporter sa ibaba ang tungkol sa pagkawala ni Chairman Kim. Sinabi ni Inseong na hindi nawawala si Chairman Kim, kundi nakatuon sa pagbuo ng Baro 4.0 at natapos na rin ito. Kaya't inimbitahan niya ang lahat dito ngayon. Sa sandaling ito, namatay ang ilaw sa silid. Lumabas si Chairman Kim sa malaking screen. Ang mga reporter sa entablado ay nagtanong at isa-isa namang sinagot ni Chairman Kim. Pagkatapos, muling lumitaw si Chief Omiran sa harap ng kamera. Inilalantad ang tungkol sa proyekto ng self-driving car. Nang maghahanda na si Chief Omiran na makipagkamay kay Inseong para magkabati, sinabi ni Inseong na ang press conference na ito ay simula pa lamang. Pagkatapos, sinabi ni Chief Omiran na mayroon siyang villa na walang nakakaalam at doon nila maaaring ipagpalit ang gusto nila. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Inseong ang pinuno ng pulisya at sinabi sa kanya na sa Sabado sa Namyang Villa, mayroong mahalagang ebidensya upang arestuhin si Chief Omiran. Mabilis na dumating ang araw ng operasyon. Nang handa na sina Inseong at Seonju na pumasok sa bahay. Sumunod din ang chairman kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkapasok nila at sinuri ang bahay, sina Inseong at Seonju sa labas ay tinakpan ang ulo ng sako at pagkatapos ay dinala sa peripheral server room ng Silver Lining. Ibinigay ni Seonju ang 8B ng Baro 4.0 kay Secretary No Huije. Pagkatapos, pumunta sila sa truck na nagdadala kay Chairman Kim. Kinumpirma nila kung si Chairman Kim nga iyon. Habang isinasaksak ng research staff ang 8B sa server para tingnan, umakyat si Seonju sa driver's cabin ng truck. Ngunit biglang itinutok ni Secretary No Huije ang baril kay Inseong. Itinaas lamang ni Inseong ang kanyang mga kamay para unahin si Seonju na magmaneho. Sa sandaling ito, may naisip si Seonju. Sa mismong sandali na bumagsak si Inseong sa lupa, tinapakan niya ng malakas ang gas at pinaatras ang truck, direktang sumalpok sa server. Sinamantala ni Inseong ang kaguluhan at mabilis na umupo sa passenger seat. Pagkatapos, umalis ang dalawa sa sasakyan. Ngunit dahil nasunog na ang server ng Baro 4.0, sa puntong ito, nagsimulang magkaroon ng problema si Chairman Kim. Pagkababa ni Inseong ng sasakyan na may hawak na telepono, naalala niya ang mga salitang sinabi niya at iba't ibang hula at naisip niya na ang Baro 4.0 ay mag-a-update ng data tuwing Lunes. Nagkataon din na hindi matandaan ni Chairman Kim ang nangyari isang linggo bago iyon. Ang banggaan na sinamahan ng artificial intelligence ay naging sanhi upang magkaroon ng sariling kamalayan ang AI. Nagpasya si Inseong na kumuha ng panganib. Pinatay niya ang AI system sa telepono. Sa telepono, hindi ang kaluluwa ni Chairman Kim, kundi ang Baro 4.0. Ito ay talagang resulta ng malalim na pagkatuto at ebolusyon ng artificial intelligence. Matapos ayusin si Chairman Kim, si Inseong. Gusto ni Inseong na arestuhin ni Detective Choi Seong-jun si Chief Omiran. Ngunit sinabi ni Detective Choi Seong-jun na wala pang sapat na ebidensya na sadyang inalis ni Chief Omiran si Chairman Kim. Nang paalis na si Inseong sa ospital, dumating ang kanyang mga magulang. Wala siyang nagawa kundi dalhin sila sa silid ni Chairman Kim at ikwento ang lahat ng nangyari. Kinabukasan, muling sinimula ni Inseong ang Baro 4.0 at sinabi sa AI sa telepono na hindi siya si Chairman Kim, kundi isang test version lang ng Baro 4.0 na pinatakbo ni Chairman Kim bago nangyari ang aksidente. Ang dahilan kung bakit niya pinatakbo ang sistema bago ang insidente ay marahil upang makatulong itong malaman ang katotohanan. Kaya bago matapos ang kasong ito, sinabi ni Inseong na ituturing pa rin niya itong si Chairman Kim at magiging si Inseong na inupahan ni Chairman Kim. Sa sandaling ito, ibinagsak ng Vice Chairman ang isang tiket sa eroplano na nais na paalisin si Chief Omiran patungong Amerika kinabukasan. Ngunit bumukas ang pinto ng silid at siya ay ineskortan sa istasyon ng pulisya. Ang kanyang subordinate na si Secretary No Huije ay naging kasabwat at ang nagbunyag ng sikreto. Malinaw na sinisisi ni Chief Omiran ang Vice Chairman, ngunit bakit pumayag si Secretary No Huije na sumama sa Vice Chairman sa ganoong kapahamakan? Ang pakikitungo
pakikitungo sa akin ay sa pamamagitan ng paggamit sa aking ina. Ang pakikitungo sa mayordoma ay sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang anak. Kaya, kailangan lang nating malaman kung anong pakinabang ang nakuha ni Secretary Norwegie. Magiging sanhi ito ng kanilang pagtatalo. Sa pamamagitan ng interogasyon sa Vice Chairman, nalaman ng pinuno ng pulisya na si Secretary Norwegie ay dating isang tapat na sundalo at kababayan din ng Vice Chairman. Napakabilis, nagpa siya ang Fanrong sa schedule ang pagpapatupad ng self-driving car model. Kapag tumakbo ang sasakyan, magkakaroon din ng live broadcast sa loob at labas ng bansa. Bago ilabas ng Seoul ang Baro 4.0, ipinagawa kay Chairman Kim ang hacker program. Sa ganitong paraan, magiging isang nakamamatay na suntok ang Baro 4.0 upang alisin si Chief Omiran. Sa sandaling ito, nagbigay ang pinuno ng pulisya kay Inseong ng isang invoice. Ito rin ang pinakamabisang sandata upang guluhin si Secretary Norwegie. Pagkatapos, pinuntahan ni Inseong si Secretary Norwegie at ikinuwento kung paano niya halos tulungan ang kanyang superior na managot sa kaso ng korupsyon. Pagkatapos, maswerteng tinulungan siya ni Chief Omiran na makatakas. Ngunit tila hindi lamang siya ang tinulungan ni Chief Omiran. Pagkatapos, inilabas ni Inseong ang invoice na ibinigay sa kanya ng pinuno ng pulisya. Doon nakasaad ang virtual account ng kanyang dating superior. Isang araw noong 2020, 5 bilyong won ang inilipat sa account. Nagkataon din na iyon ang araw na umalis si Secretary Norwegie. Malinaw na ang planong alisin siya sa kanyang uniforme ay hindi galing sa kanyang superior. Ngunit sa panahong iyon, gusto ni Chief Omiran na maglagay ng sariling tao sa tabi ni Chairman Kim, kaya nilapitan niya si Secretary Norwegie. Siya ay isa lamang piyesa na pinaglalaruan ni Chief Omiran. Ang self-driving car ay sa wakas ay ipinahayag na sa buong mundo. Habang nagbibigay ng matinding talumpati si Chief Omiran, nagtanong si Inseong kung ligtas ba ang self-driving car sa development project na ito. At pagkatapos, sumakay sila sa sasakyan, handa para sa unang test drive. Matapos maging handa ang lahat, dahan-dahang gumulong ang sasakyan sa gitna ng maraming tao, patungo sa mataong sentro ng lungsod. Patuloy din na sinusundan at ini-broadcast ng media ang buong proseso ng live. Habang naghihintay ng red light, sinimula ni Chairman Kim ang bagong programa. Biglang lumabas ang sasakyan mula sa pedestrian lane. Bumilis hanggang 100 kilometro sa loob ng 0.1 segundo at humarurot paalis, at ang sasakyan ay patuloy na lumilipat ng lane sa kalsada. Sa sandaling ito, sinabi ni Inseong na mangyayari rin ang ganitong sitwasyon. Iyon ang resulta ng malalim na pagsusuri ng Artificial Intelligence Baro 4.01. Kapag natukoy nito na mas makatwiran na makarating sa target na lokasyon, ito ay gagawa ng sarili nitong pagkilos. Kaya't nagpa siya si Chairman Kim na ipagpaliban ang paglabas. Sa sandaling ito, nagpadala si Seonjo ng mensahe sa lahat ng gumagamit ng mobile phone na naglalaman ng isang link. Ang nilalaman ng link ay ang proseso ng emergency rescue ng aksidenteng nasaktan si Chairman Kim. Bago ko siya utusan, kailangan pa siyang huminga. Sa sandaling ito, huminto ang sasakyan at dumating na rin ang pulis sa likuran. Pagkababa ni Inseong sa sasakyan, hiniling niya kay Chief Omiran na sumuko. Ngunit isinara ni Chief Omiran ang pinto ng sasakyan at nagtakda ng ruta patungo sa malapit na paliparan. Pagkatapos, humarurot ang sasakyan patungo sa target ng napakabilis. Ngunit ang hindi alam ni Chief Omiran ay matagal nang nahulaan ni Chairman Kim na hindi siya titigil doon. Kaya, nauna niyang itinakda ang ruta patungo sa istasyon ng pulisya. Nang dahan-dahang huminto ang sasakyan, binuksan ni Chief Omiran ang pinto ng sasakyan, ngunit nakita niyang napapalibutan siya ng mga reporter sa labas. Lumalabas na ang tanawin sa bintana ng sasakyan ay bagong teknolohiya lamang sa paningin. Sa harap ng media, patuloy na sumisigaw si Chief Omiran na siya ay inosente. Sa sandaling ito, inilabas na si Chairman Kim. Lumabas din ang mayordoma mula sa karamihan at nagbigay ng testimonya. Ang lahat ay inutusan ni Chief Omiran at narito ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos, inaresto ng Detective Choi Seong-joon si Chief Omiran sa harap ng publiko dahil sa kaguluhan at panunulsol. Nang malantad ang pagkakakilanlan ni Inseong, nagsimula na ring imbestigahan ng pulisya ang Fanro. Samantala, si Chief Omiran ay naging isang tinataboy na tao, kinukutya ng lahat. Ang pagtutol ng publiko ay naging sanhi ng biglaang pagbagsak ng Fanro, na nagresulta sa patuloy na pagbaba ng presyo ng stock nito. Ang pagkalusaw ng kumpanya ay usapin na lamang ng panahon. Ang Vice Chairman, na itinuturing ang Fanrong na parang kanyang buhay, ay labis na nabigla at tahimik na namatay. Sinabi ni Seonjo sa anak na babae ni Chairman Kim na ang tatay sa telepono ay, sa katunayan, isang artificial intelligence, guy, at naniniwala ang ilay na ang pagbuo ng damdamin ay isang malaking pagkakamali, at ang pagkakamali ay dapat mawala. Pagkatapos, nagsimula itong sirain ang sarili. Nang malaman ng anak na babae ang katotohanan, tumakbo siya sa silid ni Inseong, hawak ang telepono at umiiyak na humihiling na huwag siyang umalis. Sa isang dagat ng mga bulaklak, lumakad si Seonjo patungo kay Inseong. Pagkatapos, muling nagkita ang dalawa sa beach. Dahil narinig ni Chairman Kim ang tawag ng kanyang anak na babae, hindi niya sa huli nagawang sirain ang kanyang sarili. Nagtatapos dito ang pelikula. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam!